Matandang kasambahay, napaiyak nang malaman kung sino ang tunay na may-ari ng mansyon. 10 million worth of house po ang nakapangalan sa Aling Kalista. Boses ulit iyon ng babae mula sa labas. Hanggang sa binuksan na nito ang pinto at pumasok. At nakita siya ng dalawa. Nakatingin na lamang siya sa labas ng bintana. Ayos lang po ba kayo? May naghahanap po sa inyo. Nagpunta siya dito at nagtatanong, tinuro ko ang bahay ninyo. Anong babae? Nang balingan niya ang babae, sa kanya ito nakilala. Ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng isda noon sa palengke. Hindi niya inaasahang kilala siya nito. Ako po si Romulo Poblacion. Inutusan po ako ni Christian Perez na dalhin kayo sa mansyon ngayon din. Pakilala nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Namimigat ang katawan ni Kalista nang magising siya. Agad siyang napatikip sa bibig nang bigla na lang siyang naubo. Bumaling siya sa may bintana nang mapansin na madaling araw na. Sa edad niyang 50 ay masasabi niyang pinapahinga na ng edad niya ang katawan niya. Ilang taon na rin siya nagtatrabaho sa pamilya Perez. Bata pa lamang ang alaga niyang si Christian nang dumating siya sa buhay ng mga Perez. Ngayon nga ay may pamilya na ang alaga niya at hanggang ngayon ay siya pa rin ang kasambahay ng mga ito. Saksi siya sa paglaki ng mga anak ng alaga niyang si Christian. Para na rin mga sarili niyang apo ang mga bata. At para na rin pamilya ang turing niya sa bagong pamilya ng alaga niya. Ang mga ito na lang ang pinaghuhugutan niya ng lakas para may dahilan siya para bumangon araw-araw. Inayos niyang hinihigaan at sumulyap sa orasan sa dingding ng maid's quarters. Siya lang mag-isa sa silid ng mga katulong. Siya pa lang kasi ang umuukupa noon. Nag-iisa lang kasi siyang katulong ng mga ito. Inayos niya ang sarili, nagmumog at naghilamos para masimulan ang pagluluto sa baba. May baon siyang panyo para tuwing mauubo siya ay may patnakip siya sa bibig niya. Mabilis siyang natapos sa ginagawa niya at nagsimula na rin siyang mag-init ng tubig at gumawa ng kape at tea para sa mag-asawa. Habang naghahanda na rin siya ng 3 baso na lalagyan niya ng fresh milk para naman sa mga bata. Si Andrea ang mas matanda sa 3 bata. Si Leia ang pangalawa at si Diego ang bunso. Nag-iisang lalaki na nasa edad 5 taon pa lamang. 1 taon lang ang gap na magkapatid at tumigil ng asawa na si Ruven sa pagbubuntis matapos itong mabigyan ng anak na lalaki si Christian. Para sa mag-asawa ay tama nang magkaroon ng 3 anak, lalo pat nagpapatuloy pa rin si Rowena sa pagmomodelo hanggang ngayon. Anito ay masisira ang figure nito kapag hindi pa ito nagkontrol. Matapos si Kalista sa baba ay umakyat na rin kaagad siya at inisa-isa pa ang pagising ng mga bata sa taas. Una niyang ginising si Andrea na alam niyang siyang pinakamatagal bumangon. Pangalawa ay si Leia na siya namang nauunang bumangon sa 3. Pagpasok nga niya sa silid ay gising na ito at nakahanda na. Very good ako, Nana, diba? Nakangising bungad ni Leia. Hinawakan niya ang ulo nito at ngumiti ito. Oo naman. Ganun nga parati ang gawin mo, Leia, para hindi ka malate sa school. Lumawak ang ngisi ng labi ni Leia at masaya itong sumabay sa kanya palabas. Sunod naman niyang pinuntahan si Diego na tulog pa hanggang sa mga oras na yon. Baby, gising na. May pasok kayo ngayon. Aniya sa nakapikit pang si Diego. Bandang 8 a.m. kasi ang pasok ng bata kasabay lang ng mga ate nito. Kaya lang dahil bata pa nga ay hindi pa ito masyadong maalam sa sariling schedule. Kailangan niya pang gabayan ng mabuti si Diego. Kumurap-kurap ang cute nitong mga mata at napangiti siya. Inalalayan niya itong bumangon para tulungan itong magtungo sa banyo. Maliligo muna ito bago ito bababa. Nakahanda na kasi ang pagkain sa baba at kakain na lang ang mag-asawa. Wala na siyang dapat pang ipag-alala. Sabi ng mami mo, palagyan niya raw ng alarm clock ang room mo katulad sa room sa mga ate mo. Aniya dito habang sinasabon ng katawan nito. Ngumuso naman ang bata at umiling. Gusto kong ikaw ang gigising sa akin, Nana. Ayoko may alarm clock ang room ko. Pero dapat kasi sanayin mo ng sarili mong gumising na maaga.
6 ka na, next year, dapat matuto ka na. Hindi pwedeng parati ka na lang gigisingin ni Nana. Big boy ka na, 'di ba? Pangaral niya sa bata. Tumango naman ang bata. Paunti-unti ay kailangan nitong maging responsable at matuto sa mga simpleng bagay. Matapos sila doon ay bumaba na sila sa kasama ang bata. Naabutan niya si Christian at Rowena. Si Rowena ay abala sa pagtingin-tingin sa iPad nito at abala naman sa pagkain si Christian habang panay naman ang pagsulyap sa relo sa bisig. Sasabay na kayo sa akin simula ngayon kaya kailangan niyong agahan ng pagising next time. Anunsyo ni Christian sa mga anak. Han, masisira ang pagtulog ng mga anak mo. Andiyan naman si Nana Calista para ihatid ang mga bata. Ani Rowena. Maaabala na si Nana Calista, honey. Pwede naman na sa akin sumabay ang mga bata dahil madadaanan naman ang school kapag papasok ako sa work. Paliwanag naman ni Christian. Ay, ayos lang iho. Tama naman si Rowena. Andito naman ako. Tsaka mahihirapan si Diego na makisabay sa mga ate niya. Sige lang, ako nang bahala sa mga bata. Huwag kayong mag-aalala. Singit niya pa sa usapan ng dalawa. Nagkatingin na naman sina Rowena at Christian na animoy nag-uusap gamit ang mga tingin. Nang matapos kumain ng mag-asawa ay siya naman nag-asikaso sa mga bata. Taxi ang sinasakyan nila ng mga bata patungo sa school. Hindi pa kasi nakukuha na magiging driver si Christian. Walang maghahatid sa mga bata. Masaya naman na hinila kaagad siya ni Diego na makapasok sa gate ng school. Masaya ang tatlo sa tuwing papasok sa paralan. Masaya siya sa ginagawa niya lalo na sa tuwing nakikita niyang saya sa mga mukha ng mga bata. Kaya ayos na ayos lang sa kanyang ihatid at asikasuhin ng mga bata ng ganito. Bye Nana! Kita tayo mamaya! Sabay na sigaw ng tatlong bata. Masaya pa na kumaway ang mga ito. Samantalang siya na may hindi naman mapigilan ng sariling mapakaway naman sa mga ito. Hanggang sa tuluyan na nga makapasok ang tatlo sa loob. Ilang saglit ay biglang tumunog ang dikipad na cellphone niya. Pangalan ni Rowena ang nakatatak sa phone niya. Nana, hindi pa kayo nakauwi? Bakas ng iritasyon sa boses ng babae sa kabilang linya. Agad siyang kinabahan. Pauwi ka na ba? Pauwi na ako, kararating lang namin sa school. Paliwanag naman niya. Dalian mo. Anito sa iritado pa rin boses. Ang natitira niyang barya mula sa pamasahe kanina ay ang pamasahe niyang sa tricycle pauwi. Wala palang schedule sa araw na yon at hindi ito nasabihan ng staff. Nagpunta si Rowena sa location kung saan daw isasagawa ang shoot pero wala palang magaganap na shoot doon kaya agad ito nakabalik at dahilan ng pag-init ng ulo nito. Para akong tanga doon, alam niyo ba? Sa inyo ko kaya gawin yon? Napaka-busy kong tao, nagawa niyo pang gawin to sa akin? Napahilot sa sentido si Rowena nang nasa tenga pa rin ang phone. Binalingan niya ang sofa na puno ng mga paper bags na nagmula sa mga mamahaling brands ng sapatos. Mahilig sa mga ganitong bagay si Rowena. Alam naman ito ni Christian pero hinahayaan lang ang asawa sa mga gusto nitong gawin. Alam niya kung gaano kamahal ni Christian si Rowena at masaya siya para sa alaga niya. That's expensive, so take care of that. Ani ni Rowena na mapansin ang pagkuha niya sa ibang paper bags. Balak niya nang iakyat ang mga pinamili nito para makaupo na ito doon at maayos na makausap nito kung sino man ang kausap nito ngayon. At pagkatapos mo riyan, Nana, dalan mo ako ng jasmine tea dito. Utos nito habang hinihilot pa rin ang sentido. Sige iha, ani at ngumiti sa babae. Nagmadali siya na ginawa at kaagad na binigay sa babae ang inuutos nito. Nasabi na ba ni Christian na may kukunin kaming bagong katulong, Nana? Natigilan siya sa pagbalik sana sa kusina. Agad siyang napabaling kay Rowena. Kukuha po kayo ng bagong katulong? Alanganin ng ngiting pinakawalan niya. Nilingon siya ni Rowena matapos itong sumimsim sa hawak na tea. Opo, akala ko nasabi niya na sa'yo. Sinabi ko na sa kanyang sabihin sa inyo para hindi na kayo magtaka pa. Anito? Tatanggalin niyo na ba ako? Kinakabahan niyang tanong. Ngumiti naman ng tipid si Rowena at umiling. Hindi naman magagawa yun ni Christian, Nana. Kaya lang kasi nagkakasakit na rin po kayo at nagkakaedad na. Iyon po sigurong iniisip ni Christian kaya ganoon. Paliwanag nito. Napalunok siya. Pero
Don't worry, Nana. Kahit nandyan ang bagong katulong ay mananatili pa rin naman kayo rito. Kayo pa rin ang magbabantay sa mga bata. Putol nito sa sasabihin niya pa sana. Sa ilang taon niyang paninilbihan sa pamilya ni Christian ay ngayon lang siya natakot ng ganito. Pamilya na ang turing niya kina Christian at ilang taon siyang kasakasama ng pamilya at nasanay naman siyang nakakatulong sa mga ito. Hindi niya iniisip na darating ang panahong matatakot siya na baka mawalan siya ng silbi sa buhay ng pamilyang ito. Hindi naman siya pinatulog ng gabing iyon dahil sa sinabing iyon ni Ravenna. Bandang alas 9 na ng gabi nang bigla na lang may kumatok sa pintuan ng maid's quarters. Mabigat ang katawan at bahagyang naubong tumayo siya para magtungo sa pinto. Iniisip niyang si Ravenna o Christian ito at may ipapagawa sa kanya ng ganoong oras. Kaya lang ay nagulat siya nang malaman na sina Andrea, Leia at Diego ang nasa pinto. Yakap-yakap ng dalawang babae ang kapwa-unan at yakap naman ni Diego ang malaki nitong stuffed toy. Nana, gusto namin ng story. Ani ng tatlong bata na sabay pa nagsalita. Napangiti na lamang siya. Kapag ganitong pumupunta mga bata sa kanya, ay tiyak na may kinakatakutan ng mga ito sa kwarto. Binalingan niya ang mga bintana at doon lang napagtantong malakas palang ulan sa labas at may pagkidlat pa. Kaya pala andito ang mga ito ngayon. Napapailing na lang siyang niluwagan ng pagkabukas ng pinto. Abay sige, pasok kayong tatlo dito. Pinagbasta niya ang mga itong masayang pumasok sa silid niya. Nagpaalam pa muna siya sa mga itong bababa para ipagtimplang mga ito ng gatas dahil tiyak niyang hindi makakatulog ang mga ito. Makakatulong naman ang gatas para makatulog ang mga bata. Oh, inumin niyo muna to bago tayo magsimula sa kwento natin. Ani yan ang makaakyat ulit sa taas. Masaya naman nag-unahan ng tatlong inumin ng gatas at nang matapos ang tatlo ay nakangiting tumabi sa kanyang pagkakahiga ang mga ito. Magkwento na po kayo, Nana. Excited na po kaming marinig. Ani ni Andrea na napahagikik pa. Opo, magkwento na po kayo. Tumalon-talon na rin si Diego. Natawa na lang siya sa kakulitan ng mga ito. Ngayong problemado siya ay ang mga bata ay tila nagtatanggal ngayon. Sa tuwing kasama niya mga ito ay parang nakakalimutan niyang lahat ng mga alalahanin niya. Nagpapasalamat naman siya nagpunta ang mga ito ngayong gabi sa silid niya. Tumikim siya at hindi na kailangan ng libro o ano pa kapag nagkukwento siya. Sa ulo niya na ang kwentong pambata na ikinuwento niya sa mga ito. Kwento pa ito ng namayapa niyang ina. Gusto niyo bang marinig ang tungkol sa mahiwagang kutsilyo ni Federino? Nakangiting tanong niya sa mga ito. Sabay-sabay namang nagsipatanguan ng mga ito at mas humigpit pa ang yakap sa kanya. Tahimik namang nakatitig sa kanyang mga bata habang nagsisimula na siyang magkwento sa mga ito. Mabait na bata si Federino at ang kanyang ama't ina ay parehong magsasaka. Aniya. Gusto ko rin pong pumunta sa farm someday. Parang nangarap na sabit naman ni Leia. Ako rin. Ani naman ni Diego. Halos lahat na lang na yata ng pangarap ng mga ate nito ay pangarap na rin ito. Kaya napangiti na lang siya. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari oras na nagkaroon na ng bagong katulong sina Christian. Pero kahit magkaroon na ng bagong katulong sina Christian, ay sisikapin niya pa rin magiging malaking tulong pa rin siya sa pamilya. Kung sana kasi, hindi na lang siya kailangang tumanda. Kung sana hanggang ngayon ay malusog at hindi siya sakitin, di hindi sana iisipin ni na Christian na hindi niya nakakayanin ng mga gawain. Hindi sana siya kakaawaan ng pamilya. Hindi sana kukuha ng panibagong katulong ang mag-asawa. Hindi pa man natatapos ang kwento ay napansin niyang tahimik na ang tatlong bata at nang tingnan niya ay nakatulog na pala ang mga ito. Tahimik at payapa ang tulog ng mga ito habang nakayakap sa kanya. Inayos niya sa pagkakahiga si Diego maging sina Andrea at Leia. Isa-isa niyang hinalikan sa noo ang mga bata at nagpatuloy na siya sa pagtulog katabi ng tatlo. Abala si Calista kinabukasan. Linggo ngayon. Maaga niyang ginising ang mga bata dahil magsisimbang mga ito kasama ni na Christian. Walang pasok sa trabaho ang mag-asawa at maghapon lang mga itong piperme sa bahay. Sa kabila ng busy schedule ng dalawa ay nabigyan pa nito ng panahon ang mga anak nito sa linggo. Mag-iingat kayo, aniya matapos na makakain ng pamilya at ready na sa pag-alis.
Salamat, Nana. Huwag mo masyadong pinapagod ang sarili mo, ha? Bibili lang kami ng pagkain sa labas. Huwag na kayo magluto mamaya. Ani Christian. Umiling naman siya. Ay hindi, ayos lang. Magluluto pa rin ako ng paborito ninyo. Minsan lang naman. Sinigang! Bulalas pa ng mga bata. Tumangu-tangu siya. Dumating na rin si Rowena. May tinawagan ito kanina at ngayon lang natapos. Hurry up guys, malilate na tayo. Paalala naman ni Rowena sa mag-ama nito. Hinatid niya ang pamilya hanggang sa gate ng bahay dahil siya ang magsasara niyon. Pagkalabas ng sasakyan ng pamilya ay kumaway pa siya habang papalayo ang sasakyan. Kalaunan ay pinagbasta niya ang sasakyan na iyon. Hindi niya naman inaasahang dumating na nga ang isa sa mga bagay na kinakatakutan niya. Ang hindi na siya kakailanganin ng pamilya. Parang sumikip ang dibdib niya sa ideyang iyon. Saglit niyang pinagmasdan ng unahan. Hindi niya na nakita pa ang sasakyan ng pamilya. Animoy nakaramdam siya ng kahungkagan sa puso niya. Ilang saglit lamang ay tahimik niyang sinara ang gate bumalik sa loob. Paborito ni na Christian ang sinigang niya. Maging si Rowena ay gustong-gustong mga luto niya. Lalo na ang mga bata. Maliban sa sinigang ay nagluto rin siya ng iba pang mga pang-snack. Nakangiting inayos niya ang mga prutas para sa gagawin niyang dessert. Marami siyang niluto pero hindi siya nakaramdam ng pagod. Kung para sa mga bata at sa mag-asawa ay hindi niya mararamdaman ang pagod. Nang matapos na ang lahat ng niluto niya ay nakangiti niyang niligay na ang lahat ng mga iyon sa malaking mesa. Sakto namang tumunog ang doorbell kaya't masaya siyang nagtungo kaagad sa pinto. Kaagad na bumungad sa kanya ay nagtatawa ng mga bata. Wow, ang daming hinanda ni Nana. Look, Mommy, Daddy! Bulalas ni Andrea na kaagad naman inuna ang hapag. Napapailing na lang siya habang patungo sa kusina. Inasikaso niyang niluto niyang sinigang na tiyak na pagkukuguluhan ng pamilya. Andrea, wash and change your clothes first. Sita naman ni Rowena sa anak. Kaagad na binalik ng babae ang atensyon sa katawag. Matapos magpagsabihan ang anak. Kaagad naman na sumunod si Andrea. Binilisan niya ang ginagawa dahil nandyan na rin si Diego at kailangan niya na rin bihisan ang bata. Kaagad naman na nagtungo sa kanya si Diego na makapasok ito. Napangiti siya na makita ang saya sa mukha ng bata. Bibihisan niya ito kaya hinawakan niya na sa kamay para makaakyat na sila sa taas. Nana, marami akong ni-pray kay God kanina. Kwento kaagad ni Diego habang naghahanap siya ng pambahay nitong isusuot. Ano mga ni-pray mo kay God? Nakangiti naman niyang usisa rito. Pray ko po kay God na sana bigyan ako ng maraming candy. Napakamot pa siya sa sinabi ng bata. Bata pa talaga ito. Tsaka Nana, napalingon siya kay Diego nang magsalita itong muli. Matamis pa nakangiti ngayon ng bata. Ni-pray ko rin sa kanya na sana ikaw na lang ang grandma namin at parati ka naming makasama. Natigilan pa siya nang marinig iyon kay Diego. Bigla na lang bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Nakita niya kaagad ang pag-aalala sa mga mata ng bata. Why are you crying, Nana? Hindi naman po kita inaway Umiling siya at kaagad na pinunasan ang luha sa mga mata. Hindi naman. Masaya lang si Nana na malaman na kasali pala siya sa dasal ng baby namin. Hinawakan niyang pisi ng bata at nagbitiw na ng mag-aangiti. Siyempre naman Nana, mahal na mahal ka namin Anito at hinawakan din ang pisngi niya. Sinikap niyang huwag maiyak sa sinabi ng bata. Matapos silang magbihis sa taas ay kaagad silang bumaba at naabutan na sina Christian sa hapag na masaya nang nakaupo roon kasama ang dalawang anak. Nahuli sila ng teteng. Kaagad niyang sinerve ang juice sa mga bata at kina Rowena. Masisira na naman ang diet ko nito. Reklamo naman ni Rowena na kaagad naman na napabuntong hininga. Natawa na lang ang pamilya sa nasabi ng seryosong ina. Hindi talaga matiis ang pamilya ang mga luto niya. Kaagad niyang inasikasa si Diego na gustong-gusto na kaagad sumandok ng sinigang. Pagkatapos ng mag-anak sa hapag ay masaya naman nagtungo mga ito sa pool area. Masayang naligo ang 5. Nakita niya pa nga kung paano magtawanan ng mga bata matapos na hilahin ni Christian ng asawa patungo sa tubig. Napapailing at napahinto siya sa pagliligpit at nakangiting pinagmamasa ng pamilyang nagkukulitan sa may pool.
Napuno ng galak ang puso niya habang pinagmamasa ng limang nandoon. Masayang nagtatampisaw ang mga ito na parang nakalimutan ng mga ito ang stress sa buhay. Masayang masaya siya sa nakikita. Malaya ang mga itong ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. Nakita naman niyang kumaway ang mga bata sa kanya kaya kumaway rin siya. Bumuntong hininga siya at unti-unting binaba ang kamay. Unti-unti rin na naglaho ang ngiti sa labi niya nang may mapagtanto. Hindi niya alam kung kaya ba niyang iwan ang mga ito balang araw. Baka hindi niya kakayanin. Kinagabihan naman ay nagtungo naman sa sala ang mag-anak dahil sabay na itong pinanood ang nakakaaliw na palabas hanggang sa nakatulog na nga lang sa panonood ang tatlong bata. Kaya inakit na ni Krisha ng mga ito sa silid ng mga ito. Sumunod naman si Ravenna sa taas para tulungan ang asawa. Napapailing na lang siya at napangiti at saka pinagpatuloy ang ginagawa sa kusina. Ilang saglit ay bigla namang tumunog ang doorbell kaya kaagad niyang iniwan ang ginagawa at nagtungo siya sa pinto para pagbuksan ang gate. Natigilan lang siya ng isang babae ang napagbuksan niya. Kaagad natuon ang pansin niya sa bitbit nito. May bitbit itong malaking bag sa kamay at isang malaking maleta na nakatayo sa likod. Hello po, magandang gabi po. Ito po bang bahay ni Mr. Perez? Matagal bago siya nakasagot. Ilang saglit pang dumaan bago niya nagawang itangong ulo niya. Oo, ito nga. Aniya na may alangan ng ngiti na nakapaskil sa labi. Ako nga ho palang bagong katulong na pinadala ng agency dito. Natigilan siya sa sunod nitong sinabi. Noong gabing dumating ang babae sa bahay ay may kasama na kaagad siya sa silid. Ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon siya ng kasama sa silid niya. Pangiti-ngiti naman ang babae sa kanya. Marami rin itong naikwento tungkol sa sarili nito. Kaya lang, wala siya sa sarili habang nagkukwento ang babae kaya hindi niya na rin nasa isip ang mga sinabi nito. Mukhang mabait naman ang bagong katulong na nagngangalang Burns. Kaya lang, hindi niya maiwasang malungkot na hindi nga lang siya magiging katulong sa bahay na iyon. Hindi na siya mag-isang gagawa ng lahat ng kailangan ng pamilya dahil heto at may mas bata at mas malakas na katulong na dumating na siyang gagawa na ng ibang gawain niya. Animoy, harap-harapan na siyang pinalitan. Hindi naman kaagad siya nakatulog nung gabing yon. Maraming bagay ang gumugulo sa isipan niya. Mga bandang 11:11 na siya dinalaw ng ato kaya hindi kaagad siya nagising ng maaga kinabukasan. Uubo-ubo siyang bumangon at nag-ayos ng sarili. Binilisan niya ang kilos at natatarantang nagtungo kaagad sa silid ng mga bata. Isa-isa niyang binuksan ang mga silid ng mga ito pero hindi niya na naabutan pa ang mga bata. Wala nang mga ito sa silid ng mga ito. Nagtataka naman na bumaba siya kaya lang nagulat siya nang maabutan ng pamilyang nakadulog na sapag at napatingin na lang sa kanya. Nakaluto na ang bagong kasambahay at nakangiti pa itong sinervang timplang gatas sa mga bata at ang usual na kape at tea ng mga mag-asawa. Maganda nga sa katawan ng hindi na natuloy ang sasabihin ni Burns ang mapansin na nakatingin na pala sa kanya ang buong pamilya. Napalunok siya at napayoko. Pasensya na. Iyon na lang ang tanging nasabi niya at wala nang choice kundi magtungo sa laundry area. Maglalaban na lamang siya. Si Burns na mismo nag-asikaso sa mga bata. Maayos lang nakapagbihis sa mga bata at maagang nakakain ng lahat. Kung hindi lang sana late siya nakatulog kagabi, ay baka mas maaga pa siyang nagising kay Burns. Ay di siya na sana nakapag-asikaso sa mga bata. Siya sana ang nagluto ng agahan. Parang hindi maganda sa pakiramdam. Iyong unang beses niyang maranasan na ibang tao na nag-aasikaso sa mga alaga niyang matagal niyang inalagaan. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta at hindi na kailangan ng pamilyang ito. Sinalang niya na sa washing machine ang labahin nang may maalala siya. Kaagad siya nagtungo sa sala. Hindi niya kaagad naisip na pagkatapos kumain ng mga bata ay ihahatid niya pa ang mga ito sa school. Kaya lang natigilan siya nang malaman na wala na pala ang lahat sa hapag. At ang naiwan na lamang ay si Burns na nakangiti na nang makita siya. Manang kalista, kumain na po kayo, umalis na sila. Ihahatid na sila ni Sir Christian sa school, kasama sila Ma'am Rowena. Si Burns. Tumango siya at ngumiti kay Burns. Ay sige, ayos lang, mauna ka na lang. Pagkatapos ay nagtungo na lang siya ulit sa laundry area at pinagpatuloy na ang paglalaba.
Tapos niya sa paglalaba ay nagtungo siya sa storage room para sana kunin ang mga gamit panlinis. Pero wala na doon ang mga gamit niya. Pinuntahan niya ang mga silid ng bata. Maayos ang mga ito. Pati ang silid ni na Christian at Rowena, malinis na rin. Bakit po? Bigla na lamang may nagsalita sa harapan niyang napagtantong nasa harapan na si Burns. May daladala itong panlinis. Hindi niya malang namalayan ang paglapit nito. Naglinis ka na pala. Aniya na wala sa sarili. Nagtataka namang tumango ito. Opo. Tinawag ko po kayo kanina. Magtatanong sana ako kung saan niyo ba nilagay yung panlinis pero hindi po kayo sumagot kaya ako na lang po ang naghanap nito. Itinaas nito ang mga gamit panlinis. Tumango siya at hindi na lamang nagsalita nang umalis na sa harapan si Burns. Talagang hindi niya na kailangan pang mag-alala na may makakaligtaan pa siya dahil talagang mabilis si Burns at nagagawa kaagad nito ang lahat ng mga gawain niya roon. Mapait naman siya napangiti at napagtantong siguro iyon ang dahilan kaya kumuha ng mas bata si Christian. Siguro kasi bumabagal na siya. Mas mabilis nga naman kasi ang bago at mas bata kung ikukumpara sa kanya. Nakaramdam naman siya ng pagkainggit sa puso niya. Hindi niya naman dapat maramdaman na yun pero iyon ang nangyayari ngayon. Hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi man lang niya namalaya ang kinagabihan na naglalaba pa rin pala siya at hindi pa rin siya tapos. Dahil sa mga iniisip niya kaya hindi niya namamalayang natatagalan siya sa mga ginagawa niya. Ilang saglit ay napansin niyang may dumating na sasakyan sa labas. Kaagad siyang napatayo at balak na sumalubong sa mga dumating katulad dati. Kaya lang, natigilan siya nang makita si Burns na nasa may gate na. Ito na ang nagbukas ng gate at masayang sumalubong sa mga dumating. Napalunok na lang siya at napaatras. Naunahan na siya. Nana! Natigilan siya nang marinig ang boses ni Diego. Unti-unti siyang bumaling sa likod. Huli na nang mamalayan niyang nakalapit na sa kanya ang bata at nakayakap na sa bewang niya. Nana, bakit hindi niyo kami hinatid sa school? Dapat ikaw yung naghatid sa amin kanina. Anito na nakanguso pa sa kanya. Hindi naman kaagad siya nakapagsalita at sinilyapan si na Christian na abala naman sa kausap sa phone at ganoon din si Rowena. Abala ang dalawa. Yumuko siya sa bata para hawakan ang ulo nito. Pasensya ka na ha. Sa susunod ako na maghahatid sa inyo. Ani rito. Diego, magbihis ka na. Yaya Burns, pakitulungan ang anak ko. Bigla naman nagsalita si Rowena at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa phone matapos mautusan si Burns. Opo, ma'am. Alerto naman na sumunod kaagad si Burns. Nagbitaw siya ng mapait na ngiti sa bata nang marinig iyon. Sige na, magbihis ka na. Sumunod ka na kay Ate Burns mo. Niya sa bata. Malungkot na tumango naman si Diego at tumalikod na para magtungo kay Burns. Si Burns na din ang nag-aasikaso sa pagkain ng pamilya kinagabihan. Kanina pa itong nakapagluto kaya ang nagawa niya na lang ay ang igligpit ang mga pinagkainan. Huling ginawa niya ay ang pagpupunas ng mesa. Kaya lang napansin niyang bumaba pala si Christian. Ngumiti siya sa lalaki at gano'n naman ang ginawa nito. Hindi pa po kayo matutulog na nakalista? Nito nakangiti. Ay, tatapusin ko lang ito iho at aakit na rin. Niya at inilagay ang pamunas sa tabi. Ayos ang po ba kayo ni Burns sa silid ninyo? Nito habang nagsasali ng tubig sa baso. Hindi naman kaagad siya nakapagsalita. Alam niya kasi sa sarili niyang siya itong may problema. Nagtatrabaho lang na maayos si Burns. Wala naman itong kasalanan sa anumang nararamdaman niya ngayon. Ayos lang naman iho. Niya kalaunan. Ngumiti naman si Christian nang marinig iyon mula sa kanya. Kampante na ako nakakasama niyo si Burns dito. May makakapalitan na po kayo at maaari na rin kayong magbakasyon muna kung gugustuhin ninyo. Wala ho ba kayong balak na magbakasyon o umuwi man lamang sa pamilya ninyo? Para siyang binagsakan ng malaking bato sa balikat nang marinig iyon mula kay Christian. Kulang na lang na sabihin nitong umuwi na siya sa kanila dahil hindi na siya kailangan ng mga ito. Wala siyang pamilya o anuman. Ang totoo niyan ay patay na ang parehong magulang niya at hindi siya nagkaroon ng kapatid kaya nag-iisa lang siya sa buhay. Iyon ang isang bagay na hindi alam ng pamilya ni Christian. Noong edad 18 siya ay nagkaroon siya ng kalaguyo at nagbunga ang kapusukan nila noon.
Matapos siyang manganak ay niloko siya ng lalaking yon at dinala pati ang anak niya. Muntik na nga siyang nabaliw. Mabuti na lang at nakilala niya ang mga Perez at nakilala niya si Christian. Binuhos na lang niya lahat ng pagmamahal niya kay Christian na sana ay totoo na lang niyang anak. Umiling siya sa naging tanaw ni Christian. Ayos na kahit hindi na. Wala rin naman akong asawa o anak man lang. Hindi rin kami masyadong close sa mga kadugo ko kaya wala rin akong uuwian. Namilog naman ang mga mata ni Christian nang marinig ito yon sa kanya. Ngayon niyo lang po nasabi yan sa akin nakalista. Ngumiti naman siya. Hindi na rin magandang pagkinggan pang tungkol sa buhay ko, iho. Mahaba-haba rin ang naging usapan nila ni Christian. Hanggang sa ito na nga ang naunang nagsabing gusto nang umakyat para matulog. Napangiti na lang siya nang sundan ng tingin si Christian. Hindi pa rin nagbabagong alaga niyang yon. Masyado itong abala sa pagiging ama, asawa at trabaho nito. Pero hindi pa rin nagbabago ang lalaki. Ito pa rin ang dating Christian na nakilala niya. Kinabukasan ay sinama sila ni Christian sa doktor para magsagawa ng general check-up. Kasama si Burns nang magpa-check up sila. Yearly ang pagpapa-check up nila kaya hindi na siya nagtataka pa. Si Christian ang may hawak ng result. Kaya lang napansin niyang problemado si Christian habang pauwi na sila sa bahay. Nasa kusina na siya at ngayon tinutulungan si Burns na magluto. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si Christian. Nakalista, pwede ba kita makausap? Nito at tila nag-aalangan pang sabihin iyon. Kaya iniwan niya na ang ginagawa para sumunod kay Christian. Nagtungo naman sila sa opisina nito sa taas at nakita niya ang kakaibang emosyon sa mukha ng lalaki na makarating sila sa opisina. Ngumiti siya dito nang makaharap ito sa kanya. Ano yon, iho? Inalahad nito ang upuan kaya't naupo kaagad siya. Napag-usapan kasi namin kanina ni Rowena ang tungkol sa passport ninyo ni Burns. Hindi naman ito masabi na diretso sa kanyang dahilan. Passport? Kumunot ang noon niya. Tumango ito. Opo. May balak po kasi namin na isama kayo sa LA sa susunod na buwan na po ang alis. Natigilan siya at tila may humaplos sa puso niya nang malaman na balak pala siyang isama ng mga ito at hindi siya iiwan ng pamilya. Kaya lang nagtataka siya kung bakit parang hindi naman masayang lalaki. Tila may hindi ito magandang ibabalita sa kanya. Kaya lang po, bumagsak po kayo sa mga medical records ninyo. Hindi po maaprobahan ang visa ninyo. Napalunok siya at may napagtanto sa pagkakataong ito. Mukhang alam niya ng dahilan kung bakit siya tinawag ni Christian. Ang sabihing hindi siya makakasama sa mga ito. Na maiiwan siya sa bahay na iyon. Napangiti naman siya na may papait. Naiintindihan niya at totoong masakit na malaman iyon. Pasensya na po. Pero kailangan niyo po muna magpagaling dito sa Pilipinas. Pero wag po kayo mag-alala, makakasama niyo po sa bahay ang mga magulang ni Rowena. Pansamantala ay sila na munang titira sa bahay na to. At kapag gumaling na po kayo, ay kukunin namin kayo at isasama sa ibang bansa. Paliwanag nito. Laylay ang mga balikat niya matapos ang pag-uusap nila ni Christian. Tila mas lalong nawanan na ng buhay ang lahat sa paligid niya matapos malaman na tuluyan na pala talaga siyang iiwan ng mga mahahalagang tao sa buhay niya. Ngayong buwan na lang ito ang hihintayin niya at aalis ng mag-anak sa bahay. Ang pinangahawakan niya ay ang sinabi nitong babalik ito para kunin siya. Mamimiss niya ang mga bata. Kinagabihan ay narinig niya ang katok sa pintuan. Akmang bubuksan na ni Burns iyon, kaya pumikit na siya tumalikod. Narinig niya ang pagpasok ng mga bata kaya sinikap niyang maging kapani-paniwala ang pagtulog-tulugan niya at hindi niya haharapin ang mga bata. Ayaw niya namang makasama pa ang mga ito. Mas lalo lang siyang mangungulila kapag hinayaan niyang malapit sa kanya ang mga bata. Kung maaari ay lalayo siya sa mga ito. Tulog na po pala ang nana namin, Ate Burns. Boses iyon ni Leia. Sayang hindi niyo po natapos yung kwento niya sa amin. Sabi naman ni Andrea. Isihin natin si Nana. Sulsul naman ni Diego. Huwag na mga bata, pagod na si Nana niyo. Bukas niyo na lang siya kausapin, ha? Ani naman ni Burns. Mahihimigan ang mabigat na mga hakbang ng mga bata palabas ng silid. Halatang nalulungkot ang mga ito.
Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang niya natanggihan ng mga bata. Ngayon niya hindi napagbigyan ng mga ito, kung kailan nalalapit na ang pag-alis ng mga ito. Kapag nagising si Nana niyo bukas, sabihin ko kaagad na nagpunta kayo ngayon dito. Kaya sa ngayon, balik na muna kayo sa silid ninyo, ha? Ihahatid ko na kayo. Matulog na kayo. Marahang paliwanag naman ni Burns sa mga bata. Mabait si Burns, masipag din ito at mabuti sa mga alaga niya. Siguro kailangan niyang tanggapin ngayon na mapupunan na ni Burns ang lahat ng kakulangan niya. Kahit papaano ay hindi na siya mag-aalala kahit wala na siya sa tabi ng mga bata. Ilang araw niya namang hindi nilapitan ng mga bata. Kahit ang samahan sa school ay hindi niya ito pinagbigyan. Kaya si Burns ang parating nakakasama ng mga bata patungo sa school. Mas maaga na rin siya nagigising para maunahan sa baba si Burns. At ang hindi na lang ito ang parating abala sa bahay. At para kahit papaano ay mapagsisilbihan niya pa rin ang pamilya kahit sa huling pagkakataon, gusto niyang kahit papaano ay maipadama niya pa rin ang pagmamahal niya sa mga ito kahit madalang na lang siyang makasalubong at makausap ng pamilya. Kaya lang, hindi niya inaasahang mabilis na parang hangin lang ang mga araw na dumaan. Dumating na ang araw na aalis na ang pamilya. Maririnig niya ang sigawan ng mga bata at halatang excited na rin ng mga ito na umalis. Pupunta ang mga ito sa ibang bansa at magkakaroon ng panibagong environment doon. Where's Nana? Usisa naman ni Andrea. Akmang lalabas na ang lahat at ready nang umalis nang tumigil si Andrea sa may pinto. Doon lang din naalala ng mga bata na kanina pa nga siyang hindi nakikita ng mga ito. Baka nasa kotse na ate, ani ni Leia. Hindi ko pa siya nakikita, kanina pa, ani naman ni Andrea. Napahawak naman siya sa dibdib na magsimula itong sumikip. Parang nahihirapan siyang huminga at tila pinapira-piraso ang puso niya. Tila inuudyokan siya nitong umiyak. Nahihirapan siyang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga bata. Nag-e-expect ang mga ito na makakasama siya hanggang sa ibang bansa. Pero hindi. Maiiwan siya doong mag-isa at malayo sa mga ito. Ay, balikan ko sa silid, Leia. Baka nasa silid lang, baka maiwan siya. Sabi pa ni Andrea. Hindi naman ito pinigilan ni Leia nang umalis ito. Umakyat nga si Andrea at hinalughog nga ang taas. Pero bumaba rin ito ng malungkot at laylay ang mga balikat. Nakapagtago na siya ng mabuti sa likuran at sigurado siyang hindi siya mahahanap ng mga bata. Tahimik namang bumalik si Andrea sa kotse. Hurry up, we need to go, malilate na tayo. Pani na Rowena. Mom, nasan si Nana? Usisa naman ni Andrea sa ina. I don't know baby, baka busy siya. Namilog ang mga mata ni Andrea. Pero aalis na tayo, hindi po ba siya sasakay dito? Sabi mo malilate na tayo. Bumuntong hininga naman si Rowena. Hindi makakasama si Nana kalista sa atin, okay? Ang tatlong bata ay kaagad na natigilan sa mga ginawa ng marinig iyon sa ina. Kaagad na bumaling ang tatlo sa ina. Ha? Bakit, mommy? Usisa naman ni Leia. Hindi na makapagsalita si Andrea. Nagulat itong hindi pala makakasama ang nana kalista nito. Hindi pwedeng hindi kasama ang nana ko. Sa pagkakataong iyon ay umiyak na rin si Diego. Nagulat pa si Rowena nang bigla na lang nagsipag-iyakan ng mga anak. Ganoon din si Christian, nakararating lamang habang daladala ang ilan pang gamit na dadalhin ng pamilya. Hanggang sa bigla na lang bumaba si Diego sa sasakyan at tumakbo papasok sa bahay. Diego! Tawag ni Rowena na kaagad naman na bumaba. Nana? Nana, nasan ka? Umiiyak na sigaw ni Diego sa sala ng bahay. Nana! Kumuyom ang kamao ni Calista nang marinig ang pagsigaw ni Diego. Kagatang labi at mariin siyang napapikit. Sinikap niyang mapigilan ang pag-iyak pero hindi niya iyon napigilan kalaunan. Napaiyak na lang siya ng tuluyan. Nana Calista, nasan ka na? Nana ko! Humahagulhol ang bata. Parang dinudurog ang puso niya habang naririnig ang mga palahaw ni Diego. Umiiyak lang ito kapag nadadapa o kapag nasusugatan. Pero hindi ito kailanman umiyak dahil lang sa isang tao.
Pero ngayon, naririnig niyang umiyak si Diego dahil hindi siya nito nakikita. Nakakapanibago at ang sakit sa dibdib. Nana! Hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak. Hindi pa rin dumarating si Rowena kaya napilitan siyang lumabas. Natatakot siyang baka masobrahan sa pag-iyak ang bata at baka mahirapan itong huminga. Nana! Kaagad itong tumakbo at yumakap sa kanya. Sunod-sunod ang pagpahid niya sa mga luha sa pisngi niya. Hindi niya talaga kayang pigilan. Tara na po, sumama na po kayo, huwag niyo po kaming iwan, Nana. Anito at hindi pa rin tumatahan. Hindi naman siya nagsalita pero hinayaan niyang yakapin siya ng bata. Nana, please po, sumama na po kayo. Nakita naman niyang dumating si Rowena. Natigilan ng babae nang makita siyang yakap-yakap si Diego. Nanlambot ang mga tuhod niya. Nakakapanlambot ang sakit na nararamdaman niya habang dinadama ang init ng yakap ng bata. Maaaring matagal-tagal pa bago niya maramdaman muli ang yakap na ito. Baka matagal pa bago silang magkita ulit. Lumuhod siya at pinahid ang luha sa pisngi ng bata. Sige na baby, naghihintay na sa'yo ang mommy mo. Kailangan niya nang umalis, malilate na kayo. Aniya sa bata at bahagyang humiwalay rito. Umiling naman si Diego. Hindi, kailangan kasama kayo. Bakas ang tapang sa mukha ng bata, paniguradong magmamatigas lang ito. Ngumiti siya rito at pinahid ulit ang luha sa mga mata nito. Sa ngayon, dito lang muna si Nana, ha? Pero pangako, susunod din ako sa inyo doon. Magkikita ulit tayo roon. Umiling lang si Diego. Halatang hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi niya. Hindi ito makikinig at ipipilit nito ang gusto nito. Kaya lumapit na lang si Christian at binuhat na rin si Diego. Nakita niyang nag-iiyakan na rin si Lea at Andrea. Gustong lumapit sa kanya pero pigil-pigil na ng ina. Nagmamadali ng mga ito at matatagalan pa kapag lumapit pa sa kanya. Tumango na lang siya sa mga bata at ngumiti, ngunit may kalakip na pait. Kaagad na iginiya ni Bern sa mga bata para magtungo na sa kotse. Kaya lang hindi maalis ang tingin ng dalawang bata sa kanya. Habang si Diego naman ay nagwawala at iyak ng iyak habang buhat-buhat ni Christian papasok sa kotse. Naalala niya noong manikip din ang ganito ang puso niya noong makita niyang lumayo ang sasakyang kinalululanan ng pamilyang iyon. Pakiramdam niya, tuluyan ang lalayo ang pamilya sa kanya kahit pa magsisimba lang naman ito noong mga oras na iyon. Pero sa pagkakataong ito ay tila nagiging totoo na iyon. Dahil ang kotseng lumalayo sa kanya ng mga oras na iyon ay huling beses niya nang makikitang lalayo sa kanya. Dahil hindi niya na ito muling makikita pa. Suportado siya ni Christian sa gamot at pagkain niya sa bahay habang hindi pa nakakarating ang bagong tatao sa bahay na iyon. Kaya lang hindi niya magawang kumain mag-isa sa bahay na iyon. Bawat sulok ng bahay naaalala niya mga bata at sina Christian. Para siyang pinapatay sa kaloob-looban niya sa tuwing makakaramdam siya ng kalungkutan at pag-iisa. Para siyang binabawian ng mga anak niya at hindi binigyan ng pagkakataong maging ina. Parang yun dati. Kaya napagdesisyon niya ng kumain ng kung ano-ano sa labas. Tatambay muna siya sa labas bago bumalik sa bahay. Ilang beses niyang ginawa iyon hanggang sa pakiramdam niya ay kaya niya na ulit bumalik sa bahay at masaktan. Uuwi siya sa bahay para maglinis. Tapos lalabas ulit para tumambay kung saan. Kaya lang isang araw nagulat na lang siya ng pag-uwi niya nang makita ang nakaparadang sasakyan sa labas. Luma ang minivan na iyon at mukhang ilang beses nang pinatalyer. Nagtataka naman siyang pinagbastan iyon hanggang sa tuluyan niya na itong malapitan. Kaya lang nagulat siya nang biglang may kasing edad yung babaeng lumapit sa kanya at kasama nito ang lalaking nasa edad 20 anyos. Pakamot-kamot pa nga ito sa batok na anay mo'y parating nababagot. Ikaw ba si Calista? Ikaw ba yung sinabi ng anak kong katulong nila rito? Parang may iritasyon sa tono ng boses nito. Oo, ako nga ho ang... Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla na lang itong ipasa sa kanya ang mabigat na bagahe sa kanya na mula pa sa kamay ng kasama nitong lalaki. Itong anak ko, Kuya to ni Rowena. Pakilala nito sa kasama sabay turo.
Kung ikaw palang katulong ng anak ko dito, ibig sabihin kami ang bago mong amo. Lahat ng gamit namin sa loob ng sasakyan, ipasok mo. Tapos ay basta-basta na lang na nagtungo sa nakasarang gate ang dalawa. Nang mapagtantong sarado pa pala iyon, ay bumalik ang babae sa kanya. Buksan mo! Dapat kanina mo pa agad kami pinagbuksan. Ganyan ka ba sa mga amo mo? Ang tanda-tanda mo na hindi mo pa rin alam kung paano mo tatratuhin ang mga amo mo ah. Ani mo na may patulak pa sa balikat niya. Natatarantang tinungo niya naman ang gate para pagbuksan ng dalawa. Tapos yung hakutin lahat ng gamit ng dalawa mula sa kotse ay nagtungo na rin kaagad siya. Sobrang dami ng niluto niya dahil kung ano-ano sinasuggest sa kanyang iluto. Wow! Kung ganito kasarap pala parati ang buhay dito. Sana pala noon pa tayo lumipat dito, ma. Bulalas ng lalaking nagngangalang Brian. Nakakatandang kapatid ni Rowena. Bumusangot naman si Esmeralda. Nababaliw ka na ba? Kung noon pa tayo lumipat dito, di sana baka na-turn off na sa atin yung mayamang asawa ng kapatid mo. Mabilis naman ang pagsubo ni Brian at halos hindi na mabakante ang plato nito dahil panay ito sandok. Tahimik naman siyang sinasalina na lang ng juice ng dalawa. Nakikinig lang siya sa pag-uusap ng mga ito. Bakit naman siya matuturn off? Ang gwapo tong brother-in-law niya baka nga magiging proud pa yun. Tapos pinakita pa ang muscle na to sa braso. Asal kalya ka kasi, tsaka wala kang trabaho, 'di ba? Puro ka na lang asa sa akin. Mama naman, naghahanap naman ako ng trabaho. Hindi niya na nasundan pa ang pinag-uusapan ng mag-ina dahil umalis na rin kaagad siya doon para ipasok sa silid ng mga ito ang mga gamit nito. Pagkatapos kumain ng mga ito ay lumapit naman si Esmeralda sa kanya. Yung mga nasa supot na malaki, mga labahin yon, labahan mo na kaagad yun ngayon din. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Utos pa nito. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 9:30 na. Sa dami ng pinalaban nito, baka bandang alaunan niya na iyon matatapos. Pwede bang bukas ko na lang gawin? Uunahin ko iyan agad bukas ng... Sabi ko, di ba ngayon? Di ka ba nakikinig? At saka bakit pa pala desisyon ka? Ikaw bang amo rito? Di ba't ako? Biglang putol na Esmeralda sa sasabihin niya pa sana. Kung nasanay kang sinusunod ng mga amo mo ang gusto mo, ibahin mo kami. Wala na sila rito at kami nang nakatira dito. Kung ano ang gusto ko, susundin mo. Hindi siya nakapagsalita kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ang sundin na lang ang gusto nito. Matapos niya makapaghugas ng plato ay nagmamadali na siya nagtungo sa laundry area para maglaba. Huli na nang mapagtanto niyang hindi pa siya nakakakain. Kaya iyon, gutom siyang naglaba. Hindi naman pwedeng tumigil muna siya para kumain dahil tiyak niyang mas matatagalan pa siya. At saka gising pa ang dalawa. Hanggang sa mga oras na yon ay nakaharap si Brian sa computer sa sala at naglalaro. Pagkatapos si Esmeralda naman ay nakahiga sa malaking sofa at nanonood ng TV. Baka kung ano naman ang sasabihin ng dalawa. Kaya tinapos niya na muna ang labahin. Tama nga siya at inabot na ng alauna ng madaling araw ang labada niya. Saka lang din siya nakakain dahil wala ng dalawa sa baba at umakyat na sa taas. Hindi niya tuloy maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya inaasahang may malaking pagbabagong mangyayari sa buhay niya. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng ganitong mga amo. Mula sa mga mababait ay mapupunta siya sa mga masasamang ugali. Kailangan mong kayanin, Karista. Sabi ni Christian na babalikan ka niya at kukunin. Hindi ka pababayaan ng alaga mo. Hindi ka matitiis sa mga yun. Mabait siyang napangiti sa kawalan. Magkikita rin kayo ng mga bata at magiging maayos din ang lahat. Iyon na lang ang isang bagay na pinaghuhugutan niya ng lakas. Kailangan niyang kayanin. Kailangan niyang gumaling kaagad. Inubos niya ang kaunting ulam na natira ng mag-ina. Kung ano lang ang tira, ayan lang ang kanya. Halos hindi pa nga siya tinirhan ng mga ito. Ayos lang. Ang importante ay may kaunting naiwan. At least magkakalaman ng tiyan niya kahit papaano. Sa pagod niya, ay kakahiga niya pa lang ay nakatulog na kaagad siya.
Laking tuwa naman ni Calista nang isang araw ay tumawag si Christian sa kanya. Hindi niya inaasahan ang tawag. Ang mga bata, kamusta na kayo? Aniya sa masayang boses. Ayos lang ho, kayo ho dyan. Ayos lang po ba kayo? Sina mama dyan? Nandyan na ba sila? Ayos lang ba silang lahat? Sunod-sunod na ang naging tanong nito. Hindi naman kaagad siya nakapagsalita. Ang totoo ay hindi naman talaga maayos ang sitwasyon niya. Tsaka kung ang ina ni Rowena ang tatanungin, ay sobrang ayos ang sitwasyon ng mga ito. Parang ito pa nga ang may-ari ng bahay kung umasta. Kaya lang hindi naman siya magsasalita tungkol sa mga iyon. Wala ring mangyayari at mamomromeba lang si Christian kapag nalaman pa nitong mga nangyayari roon. Kasambahay siya at susundin niya kung anumang utos sa bahay na iyon. Gagawin niya ito hindi para sa ina ni Rowena, kundi para kina Christian. Ayos lang kami iho, huwag kang mag-alala. Pagsisinungaling niya pa. Mabuti naman kung ganon. Busy ako ngayon. Sa susunod na ako makakatawag ulit. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Kayo na pong bahala kina mama. Anito. Sige iho, makakaasa ka. Aniya, at ilang saglit pa ay ito na nga ang nagbaba ng tawag. Kaagad na naglaho ang sayang iyon nang mawala sa boses ni Christian sa kabilang linya. Pero masaya siyang kinamusta siya ng alaga at nagparamdam pa rin ito sa kanya. Natigilan siya nang mapansin si Esmeralda na kaangat ang kilay na nakatingin sa kanya. Animoy, kanina pa itong nakikinig sa pinag-uusapan nila. Si Christian yun? Angat ang kilay na usisa nito. Alanganin naman siyang tumango. Oo. Tapos hindi mo malang pinakausap sa akin? Ako ang biyanan pero ikaw ang kinakausap? Iritado na ito sa pagkakataong yon. Sa susunod kapag tumawag siya, sasabihin ko sa'yo. Hindi na nito matangnan ngayon. Huwag na, ako na lang tatawag sa kanya. Nito, tapos ay padabog na umalis. Ang labada niya na naman ang inasikaso niya. Iniwan lang iyon saglit dahil tumawag si Christian. Hindi niya naman inasahan na nakikinig din pala si Esmeralda. Natapos siya sa labahin niya ng mga bandang 10:00 na ng gabi. Akmang lalabas na siya sa laundry area nang maabutan niyang nag-uusap ng seryoso ang mag-ina sa sala. Nakakausap niya si Christian. Paano kapag nagsumbong ang babaeng yan? Bulalas ni Esmeralda. Hindi ma. Paano niya malalaman na ililipat natin sa pangalan natin ang bahay na to? Nasa atin naman ang papel. Paano niya malalaman? Ani Brian. Kailangan talaga mapaalis natin ang babaeng yan. Iritadong tugon naman ni Esmeralda. Namilog ang mga mata niya at napaatras. Buti na lamang at hindi siya napansin ng mga itong nakalabas na ng laundry area. Agad siyang umatras at bumalik sa laundry area. Kaagad niyang kinapa ang cellphone sa bulsa niya at kaagad na hinanap ang numero ni Christian. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang numero ni Christian at hinintay na sumagot ito. Kaya lang nakailang ring na iyon pero hindi pa rin ito sinasagot. Christian, pakiusap, sagutin mo na. Ani ang kinakabahan habang hinihintay na sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Hanggang sa bigla na lang siya natigilan na may kumuha ng cellphone na hawak niya. Nang lingunin niya ay nakita niya si Esmeralda na hawak na ngayon ng cellphone niya at bakas ang pagbabanta sa mga mata nito. Sinong tinatawagan mo? Anito na hindi na inalis ang nagbabantang tingin sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita. Kahit hindi niya sabihin, ay malalaman nito kung sino ba talaga. Ang tinawagan niya. Napalunok na lang siya habang nakatitig kay Esmeralda. Sumilay ang nanunuyang ngisi ni Esmeralda. Balak mo kaming isumbong, no? Sasabihin mo sa kanya mga narinig mo kanina? Umangat ang kilay ni Esmeralda. Tama naman ang mga sinabi nito kaya hindi niya na magawa magsalita pa. Hindi rin siya magaling magsinungaling kaya hindi rin uubra kung itatanggi pa niya. Ako ang biyanan niya at katulong ka lang. Mas maniniwala siya sa akin kesa sa'yo. At saka, kapag nagsalita ka ngayon, patay ka sa anak ko. Ani ni Esmeralda at tumakbang palapit si Brian para ipakita ang kamuon nito sa kanya. Napalunok naman siya at kaagad na kinabahan sa mga sinasabi nito. Wala ring saysay kung magsusumbong ka. Kaya kung ako sa'yo,
Huwag mo nang subukan, Kalista. Ani ni Esmeralda at ngumisi. Ibinigay nito sa kanya ang cellphone niya pero nag-iwan ng takot sa kanyang banta na ito. Buong buhay niya ay ngayon lang siya napagbantaan ng ganoon. Ang mag-inang iyon pa lang ang nakakagawa nun sa kanya. Napaupo na lamang siya sa sahig na maiwan siyang mag-isa doon. Umaga na nang mabasa niya ang text ni Christian na nagtatanong kung bakit siya napatawag at kung anong problema niya. Kinakamusta rin siya nito kaya lang hindi niya magawang mag-reply. Baka kasi matukso siyang sabihin kay Christian ang totoo. Makalat ang mag-ina at para siyang may dalawang alagang batang inaalagaan dahil sa ugali ng dalawa. Nadadagdagan pa ang trabaho niya dahil halos ayaw magkikilos ng dalawa. Psst! Hoy, Kalista, buksan mo to. Tawag ni Brian na binigay sa kanya ang beer and can na may mahirap yung buksan at kailangan pa siyang tawagin para ipabukas ng iyon. Napilitan pa siyang iwan ang magbamap sa sahig para daluhan ng lalaki at para buksan ang beer nito. Tapos naman yung buksan ng beer ni Brian ay tinawag naman siya ni Esmeralda. Kupitan mo nga tong kuko ko. Ani naman ni Esmeralda. Natigilan siyang mapagtantong nahihirapan siya sa ipinapagawa nito. Sinabi nitong dapat matapos niya kaagad ang pagmamap sa sahig. Pero, paano niyang matatapos iyon? Kung utos ito ng utos. Pero kailangan kong tapusin kaagad ang ginagawa ko. Sabi mo tapusin ko kaagad ang... Nagre-reklamo ka? Putol pa na sabi nito. Natigilan siya at napalunok. Napilitan siyang gawin ang gusto nito. Matagal ulit siyang nakatulog kinagabihan. Nasa taas ang dalawa at naghihilik na. Nagtungo siya sa kusina at pinagmasdan ang buong paligid. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapaiyak. Kahit anong mangyari, iiyak lang siya. Pero hindi susuko. Kakapit pa rin siya sa pag-asang babalik ang pamilya para kunin siya. Magtitiis siya para sa pangakong yon. Pinahid niya ang luha at inalapag ang basahan sa countertop ng kusina. Namilog ang mga mata niya na makita ang nagkakagulo ng mga gamit sa loob ng silid ni Rowena. Nakalok ang silid na yon. Pero hindi niya alam kung bakit bukas na ito ngayon. Kaagad siyang pumasok at naubutan si Esmeralda na may hawak ng dress na nasa hanger pa. Oh, bagay ba sa akin? Ang class kong tingnan ano? Kay Rowena ito. Maganda siya at matangkad naman siya sa akin kaya hindi mapagkakailang bagay rin sa akin to. Humagikik pa si Esmeralda. Hindi niyo po pwedeng galawin ang mga... Ano bang pinagsasasabi mo? Putol na Esmeralda at nilingon siyang nakakunot ang noo. Gamit naman to ng mga anak ko at nanay niya ako. Kaya bakit wala akong karapatang hawakan ng mga to? Pero pribado po yan at nakalak po ang silid na to. Git niya. Kahit nanay ito ni Rowena ay private space pa rin ito na mag-asawa na dapat igalang ng ginang. May limitasyon kayo. Alam niyo yan. Nakalakang silid na to. Matapang na makipagtigasan siya ng titig kay Esmeralda. Debale nang abusuhin siya ng dalawa pero wag na wag nitong pakikialaman ng mga gamit ng alaga niya. Ilang saglit pa siyang nakipagtitigan kay Esmeralda. Wala siyang pakialam kung gulpuhin siya ng anak nito. Ipaglalaban niya ang tama sa bahay na ito. Kalabisan na ang ginagawa ng mga ito. Bigla na lang itinapon ni Esmeralda ang damit sa pagmumukha niya at nagdadabog na lumabas ng silid. Ayan, isaksak mo sa baga mo. Bulalas ito sabay talikod. Tinanggal niya ang damit sa mukha at nakahinga ng maluwag. Akala niya ay magmamatigas ang babae. Mabuti na lang at nakinig ito. Nagtungo siya sa closet na mag-asawa at niligpit muli ang kinalat ni Esmeralda. Nakita niya ang maliit na picture ni Christian, Rowena at mga bata. Napangiti pa siya at nagtungo sa kama para titigan ang magandang ngiti ng pamilya sa family picture na iyon. Nakakagaan sa pakiramdam na makita ang ngiting iyon. Oh, kamusta na kayo dyan? Kakayanin kong lahat dito. Makita ko lang ulit kayo. Aniya habang nakatitig sa picture. Pagkatapos niya sa taas ay bumaba na kaagad siya dahil may mga gagawin pa siya sa baba. Kaya lang ay naabutan niya si Esmeralda na may kausap ito sa telepono. Ano ba naman yan, Rowena? Ilang taon nang nagdaan nung huli mo akong pinag-shopping ah. Ilan na lang ang mga maaayos kong damit sa maleta ko oh.
Advance gift mo na sa akin. Malapit na rin naman ang birthday ko. Ang naabutan niyang sinabi ni Esmeralda. Nang magtama ang mga mata nila ni Esmeralda, ay sinimangutan kaagad siya ng babae. Kaya kaagad naman siya nagtungo sa kusina para iusin ang kung anumang kalat na nandoon. At tama nga siya, dahil may mga nagkalat na namang harina sa may stove at kung ano-anong mga nagkalat na pinagbalutan ng karot sa tiles. Alam kasi ng mga ito na may natagasunod sa kalat nito kaya pabara-bara lang ang mga kilos ng mga ito sa bahay. Nakahilata naman ang anak ni Esmeralda sa sofa habang nanonood ng basketball game. Hoy! Kalista! Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nang marinig ang pangalan. Nakita niya si Esmeralda roon na nakapamewang na nakatingin sa kanya. Ito ang tumawag sa kanya. Sasama ka sa amin ngayon, bilisan mo dyan. Nito na may pagtataray pa. Kaagad naman siya nagbihis para sundin ang gusto nito. Sumakay sila ng taxi at sa isang mall sila nagpunta. Hula niya ay binigyan ni Rowena ang ina dahil na rin sa panghihingi nito kanina. Kung ano-anong damit ang binili nito, kada store may binili ito. Siya naman ay nagkanda kuba-kuba na sa pagbitbit ng mga pinamili nito. Mukhang malaki-laki ang nakuha nito kay Rowena para makabili ito ng ganoong karami. Mama, bilhin mo sa akin to. Ani ni Brian ang lumapit sa kanila. May bitbit na mamahaling sapatos si Brian. Umangat lang ang kilay ni Esmeralda at kumuha ng isa pang sapatos. O ayan, dagdagan mo pa yan. Akala mo sa mama mo walang pera? Afford natin yan, kaya kumuha ka pa. Ani ni Esmeralda na taas noong nagmayabang pa. Agad kumunyapit sa braso ni Esmeralda ang anak. Thank you mama, ang galing-galing mo talaga. Napabuntong hininga na nga lang siya habang nakasunod sa dalawa. Mabigat-bigat na rin ang dala niya habang nakasunod sa mga ito. Pwede naman kasing iwan na lang sa baggage counter ang iba. Pero ayaw nito at gustong ipadala sa kanya lahat. Nagtungo na rin sila sa restaurant at inihiwalay pa talaga ang mesa niya sa mga ito. Ibigay mo isang yan sa katulong namin. Ani Esmeralda sa waiter na pinagdidiinan pa ang salitang katulong. Hindi naman siya nasaktan dahil totoo namang katulong lang siya. Ang importante ay nakakain siya. Dumating ang waiter at nilapag ang in-order nito para sa kanya. Nagpasalamat na rin siya at inihiwalay siya ng mga ito sa lamesa dahil nagsisimula na namang lumamo ng mabilis si Brian at napapatingin ng ibang mga tao sa mesa ni Esmeralda. Pahiyang napayuko si Esmeralda at nilapit ang mukha kay Brian na may tangan pang manok sa bibig. Magdahan-dahan ka naman. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Bulong ni Esmeralda sa anak. Tsaka naman binagala ni Brian ang pagkain. Napailing na lang siya nang marinig sa dalawa tsaka nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagod na pagod siya pagka-uwi nila sa kanila. Pero hindi pa natatapos ang araw niya dahil kailangan niya na namang maglaba. Walang katapusang labahin dahil mayat maya ang pagbibihis na Esmeralda. Baka may mga kalat na naman sa bahay na hindi naman niya kagagawan kundi na mag-ina. Samantalang tulog na ang dalawa sa taas at naghihilik na. Habang nakasandal siya sa malaking washing machine ay kinuha niya ang picture ng mga bata sa ilalim ng damit niya. Napangiti naman siya habang pinagmamasa ng nakangiting muka ng mga ito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang numero ni Christian. Kaya lang puro string lang iyon at hindi naman sumasagot. Inulit niya ang pagtawag pero ganun pa rin at walang gustong sumagot sa kabilang linya. Napalunok siya at nagtataka na binaba na lang ang cellphone. Abala kaya ang mga ito? Ilang beses na inulit ni Kalista ang pagtawag sa numero ni Christian. Pero wala pa rin nangyari at hindi pa rin ito sumasagot. Hindi niya alam kung anong problema. Minsan, duda niya ang cellphone niya may problema. Kaya lang, isang umaga ay nagulat na lang siya nang bigla na lang may mga taong dumating sa bahay. Bakit po? Ano pong kailangan? Ani niya sa mga ito. Kaya lang nagulat siya ng kasunod ng mga taong iyon ay si Esmeralda. Nandito sila dahil sabi ni Rowena ay ipapakuha ng mga gamit nila at ililipat sa bagong bahay. Taas noong sagot ni Esmeralda sa naging tanong niya. Pinakita pa ni Esmeralda sa kanyang text ni Rowena at tama nga ito dahil sinabi doon na talagang ipapalipat ng mga gamit. Teka, bakit?
Hindi pa rin niya maintindihan. Ibibenta na ba ang bahay? Hindi mo alam? Hindi na babalik si Rowena dito. Doon na sila tuluyang maninirahan sa ibang bansa. At ikaw, pwede ka na rin umalis. Namewang ito sa harapan niya. Akmang aalis na rin si Esmeralda nang bigla niyang hawakan ang braso nito. Hindi totoo yan. Diba? Babalik pa sila. Bahay nila to, babalik sila dito. Aniya na may pagsusumamo sa mga mata. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Esmeralda. Baliw ka na ba? O bingi ka lang? Narinig at nabasa mo naman ang sinabi ng anak ko, diba? Kukunin na nila ang gamit nila. Ang ibig sabihin nun, hindi na sila babalik dito. Kaya wala na kaming dahilan pa para hayaan kang tumira rito. Anito, umiling-iling siya. Pakiusap, hayaan niyo muna akong tumira rito. Kahit saglit lang kasama ninyo. Naniniwala siyang darating pa rin sina Christian. Babalikan siya ng pamilyang iyon at kukunin doon. Sarkastiko namang natawa si Esmeralda. Bahala ka sa buhay mo. Tapos ng buwan na to, kapag andito ka pa rin, palalayasin na kita. Natulala na lang siya habang nakatanaw sa papalayong si Esmeralda. Napatingin siya sa pinto ng bahay at biglang naalala ang senaryo kung saan papasok doon ang mga bata kasamang mag-asawa. Nang balingan niya ang pool ay naalala niya ang panahong naliligo paroon ng pamilya. Kahit saan siya lilingon ay maaalala niya ang mga panahong nandyan pa rin ang pamilya kasama niya. Hindi niya mapigilang hindi maiyak. Pero bakit ganon? Bakit parang tuluyan na siyang kinalimutan ng pamilyang inaasahan niyang babalik para sa kanya? Napalunok siya at umiling-iling. Hindi dapat siya panghinaan ng loob. Hindi na siya naghintay na utusan siya ni Esmeralda. Naglalaban na siya bago pa banggitin iyon ni Esmeralda. Mas pinag-igihan niya pang sundin ang lahat ng kalat na mag-ina. Mas naging triple pa ang pagsisipag niya sa pagkakataong yun. Kailangan niya manatili roon kahit saglit pa. Malapit na siyang gumaling. At ang sabi ni Christian, kukunin siya nito kapag gumaling na siya. Kaya lang isang araw, bigla na lamang sumulpot si Esmeralda sa laundry area. Isang linggo na lang natitira. Dapat ngayon pa lang nagdiligpit-ligpit ka na ng mga gamit mo. Marami-rami rin ang mga gamit mo sa maid's quarters Ayoko na magtapon ng mga ganong karaming basura dito. Anito. Napalunok siya at napayuko. Naiintindihan ko. Uunti-untiin ko na lang pag... Lipitin mo na kaagad at hindi yung unti-unti lang. Marami ka na namang oras para magligpit Tatamad-tamad ka lang talaga. Umingas ito at namewang. At saka uubo-ubo ka na. Mamaya niyan malala na palang sakit mo tapos nakakahawa pa. Mahawaan pa kami sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka pa pinaalis ng anak ko. Talagang pinatagal ka pa niya, no? Hindi mo lang inisip ni Rowena na baka mahawaan ng mga bata sa sakit mo? Napabuntong hininga pa ito. Naani mo'y malaking perwisyo ang dala niya. Tsaka iniwan siya na Esmeralda na natahimik sa laundry area. Kaya kinagabihan ay mabigat sa pakiramdam na inayos niya ang mga dadalhin niyang mga gamit. Labag sa loob niyang umalis doon pero talagang kating-kate na si Esmeralda na paalisin siya. Tahimik niyang pinagsilbihan si Esmeralda kinagabihan pagkatapos ng sinabi ng babae sa kanya kanina. Nagsasalin siya ngayon ng juice sa mga baso nito. Mabilis na naubos si Brian ng isang basong juice. Uy, salinan mo pa! Ani ni Brian na kinawayan pa siya. Agad namang siyang lumapit dito at sinalinan niya. Siguro, ang rangya-rangya ng buhay ni Rowena sa ibang bansa, no? Bakit kaya ayaw niyang sumunod tayo doon? Gusto niyo bang siya lang nakakapangibang bansa? Aba, dapat tayo rin. Ani Brian na puno ng kanin ng bibig. Maghintay ka, darating din tayo dyan. Tsaka nakikita mo, pinapatirahan niya na sa atin ang bahay nila. Ibig sabihin nun, unti-unti na nating nakukuha ang loob ng kapatid mo. Ani naman ni Esmeralda. Ang dami-dami rin kasing arte, pamilya naman tayo. Kung makaasta naman siya. Kung hindi nga lang din sa'yo wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. Wala talagang utang na loob. Ani ni Brian na napailing pa. Kung mag-usap ang dalawa, ani mo'y wala siya doon.
Kampante itong matapos siyang takutin ng mga ito ay hindi na siya magsusumbong pa kina Christian. Kung nagkaroon lang sana siya ng pagkakataon ay hindi siya magpipigil. Hindi niya lubos akalaing matapos itong bigyan ni Rowena ng malaking halaga ay tatawagin pa rin ng mga itong walang utang na loob si Rowena. Kung sino man ang walang utang na loob dito ay itong dalawang yun. Napakuyom ang kamao niya. Matapos kumain ng dalawa ay inutusan naman siya ni Esmeralda na mag-apply ng pampaganda sa mukha nito. Unti-unti na rin kasi ito nagiging maarte sa katawan, kaya nga nadadagdagan pa ang trabaho niya. Pagkatapos ay binalikan niya ang trabaho niya sa laundry. At katulad ng dati, hindi na naman siya nakatulog kaagad at inabot siya ng alauna sa paglalabada. Ilang saglit ay tumating si Brian at tinapon na lang basta sa palanggana niya ang mabaho nitong short. Laban mo yan kaagad, gagamitin ko yan bukas. May basketball kami. Ayusin mo yan ha, dapat sobrang bango. Malilintikan ka sa akin pag di mo yan inayos. Nito, nagawa pa talaga siyang pagbantaan matapos mang utos nito. Alanganin na tumayo siya at napabuntong hininga nang tingnan ng jersey shorts nito sa palanggana. Kung ganon, ay hindi pa rin pala siya matatapos ngayon dahil may isa pa. Namimigit ang katawan ni Calista nang bumangon isang umaga. Tumingin siya sa wall clock at nakita ang 3:00 na pala ng umaga. Late na siyang nakatulog at maaga siyang dapat gumising. Hindi naman kompleto ang tulog niya araw-araw simula nung dumating ang mag-inang yon sa pamamahay na ito. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ay kailangan niyang pilitin ang sarili. Mapapalaya siya kapag hindi siya kumilos. May 5 araw pa siya para tumira sa bahay na iyon. Umaasa pa rin siyang darating sina Christian para kunin siya kahit parang imposible iyon. Nagluto kaagad siya pagkababa niya. Ilang saglit pa ay bumaba na rin ang mag-ina. Pakamot-kamot pa sa batok si Brian na makababa. Pagkatapos si Esmeralda naman ay magulo ang buhok na animoy nakipagsabunutan sa kanto. Tubig, ani ni Esmeralda at sinenyasan siya. Oo, saglit. Ani at kaagad na tumilima para kumuha ng tubig. Ang kape ko, ani Brian naman na sumenyas din sa kanya. Binilisan niya ang pagkuha ng tubig para makakuha na ng kape. Sa pagmamadali ay natapunan siya ng maliit na tubig sa kanyang kamay. Masakit pero kailangan niyang tiisin para maibigay kaagad kay Brian ang kape na hinihingi nito. Ano nangyari? Ani Brian na mapansin ang pamumula ng kamay niya. Kaagad niyang ikinuble sa likod ng kamay at bahagyang ngumiti rito. Wala lang to, aniya. Halata namang napahaso ka eh. Tatanga-tanga kasi. Anito, tapos ay humigop na ng kape. Napayuko na lang siya, tahimik na nagtungo sa kusina para kuhanin ang sunny side up na naiwan niya roon. Kaagad niyang nilapag ang itlog sa table. Ayoko ng itlog, gusto ko ng ham. Ani bigla ni Esmeralda. Kinuha pa nito ang sunny side up tapos ay tinulak palayo. Alisin mo yan, magluto ka ulit. Pero kinuha ayon ni Brian at nilamon. Wala naman kasing palalampasin itong si Brian basta ba pagkain. Ganun ba? Sige, iluluto ko pa. Aniya. Dalian mo yung pinakamabilis mong kilos, gutom na ako. Ani Esmeralda at sumenyas na umalis. Nagtungo na kaagad siya sa kusina at nagagilap ng ham na sinasabi nito. Kaagad niyang niluto iyon ng mabilis kagaya ng gusto nito. Kaagad siya nakabalik sa mesa at nilapag iyon. At saka lamang kumain si Esmeralda. Tapos niya doon ay nagtungo kaagad siya sa laundry area para magsimula na naman sa paglalaba. Kaya lang ay napahawak siya sa dingding ng laundry area na bigla na lamang umikot ang paningin niya. Kinakabahan na napahinto siya sa ginagawa. Umiling-iling siya. Huwag gayon, pakiusap, may ginagawa pa ako. Hindi pwedeng mapagalitan ako, baka mapaalis ako. Naghihintay siya ng ilang minuto at nang naging okay na ang kaunting pakiramdam niya ay nagpatuloy siya sa ginagawa. Ilang saglit pa ay dumating si Esmeralda at may dalang isang tumpok ng labahin. Tsaka walang pakialam na tinapon sa palanggana na nilalaban niya. Malinis na iyon pero dahil nilagyan iyon ni Esmeralda ng maduming damit kaya't babanlawan niya na naman ulit. Tingnan mo kayo mga sulok-sulok, hindi yung basta-basta ka na lang naglalaba rito nang hindi tinitingnan ng mabuti ang silid ng anak ko. Iritadong pangaral pa ni Esmeralda sa kanya.
Kung magubad kasi ang anak nito, basta-basta na lang nitong iniiwan ang pinaghubaran nito. Hindi nito nilalagay sa basket ang mga madudumi nitong damit. Kaya siya, hindi niya alam kung saan hahagilapin ang mga damit ni Brian. Pero sa pagkakataong yon ay wala siya sa sarili. Hindi maayos ang pakiramdam at parang nagdidilim na naman ang paningin niya. Kaya hindi niya naisuulo ang mga sinabi ni Esmeralda. Panay lang siya kuskos sa damit na puti. Hanggang sa bigla na lamang nagdilim ng tuluyan ang paningin niya. Hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Nagising na lang siya sa maingay ng paligid niya. Paano na yan? Hinayupak na yan. Sinabi ko naman kasi sa kanya na umalis na siya eh. Boses ni Esmeralda iyon. Masusuntok ko na talaga to, pahirap talaga sa atin. Boses naman yun ni Brian. Ilang saglit pa ay namimigat ng mga talukap ng mata niya at nagmulat siya. Ang mukha kaagad ng mag-ina ang bumungad sa kanya. Kaagad na lumapit ang iritadong dalawa. Kinabahan siya, kagagising niya pa lang din. Hala, sige. Eto ngayon gising ka na, bayaran mo to. Ilang papel ang inilagay kaagad ni Esmeralda sa harapan niya na magising siya. Pinalayas ka na pala ni Mama, dapat lumayas ka na. Paano na ngayon yan? Bayaran mo yan. Pambili ko pa naman din sana ng bagong computer set yung ginastos niya sa'yo. Nanggagalaiti si Brian na sinumbatan siya. Napanganga siya, nangihina pa niyang tiningnan ang papel na nasa harapan niya. Nakalagay doon ang halagang 30,000. Salot ka talaga sa buhay namin. Kung ano-ano na lang nakamalasan ang dumating sa amin. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Akala mo naman may pakinabang. Ani ni Esmeralda na namewang pa. Napalunok siya at hindi na makapagsalita. Nalilito siya. Hindi niya alam kung anong uunahing problemahin. Iyong bayarin niya ba o iyong galit ang dalawa? Napaiyak na lamang siya. Iniwan kaagad siya ng dalawa pagkagising niya. Mag-isa na lamang siya nang ma-discharge siya. Pero dahil sinisingil siya ni Esmeralda, ay ibinigay niya ang sapat na pera na hinihingi ng mga ito. Matagal niya na iyong inipon at nagpapasalamat siya at nakapag-ipon siya. Dahil kung hindi, baka mas lalo siyang nahirapang lumabas sa ospital. Pinagtrabahuan niya kaagad ang perwisyong binigay niya sa dalawa. Kailangan niya makabawi para hindi mairita sa kanyang dalawa. Kaya lang, bukas na ang huling araw niya sa bahay na iyon. At iyon ang pinag-usapan nila ni Esmeralda. Ano na? Pwede ka na rin umalis na ngayon o mamaya. Free ka nang lumabas sa pinto ng bahay ko. Ani ni Esmeralda na ani mo talagang ito ng may-ari ng bahay. Hindi naman siya nakapagsalita. Gusto niyang kahit hanggang bukas na lang, kahit kaunting oras man lamang. Makinig ka. Kung ayaw mong ipakaladgadgad sa anak mo, huwag mong pairalin yung kakapalan ng mukha mo, Kalista. Dagdag pa nito. Tahimik siyang pinagmasdan ng puting pader habang naglalaro sa utak niya ang mga masasakit na salitang binitawan ni Esmeralda. Hindi niya lubos akalaing kumakapit pa rin siya sa bagay na imposibleng mangyari. Pamilyang turing mo sa kanila, pero katulong ka pa rin para sa kanila. Magising ka na, Kalista. Nangihinang sambit niya sa sarili. Kailangan niya nang tanggapin na tuluyan na siyang iniwan ni na Christian. Kinagabihan kahit hindi siya sigurado ay tinawagan niya ang numero ni Christian. Gusto niya lang na formal na magpaalam dito. Kahit papaano ay kailangan nitong malaman ang pag-alis niya. Natigilan naman siya na mapansin na tumigil ang pag-ring sa kabilang linya. Sinundan iyon ang boses ni Christian, ang alaga niya. Hello, Nana Kalista. Nanginginig ang daliri niyang na mapakinggan ang boses ni Christian sa kabilang linya. Christian? Iho? Aniya na tila gusto nang maiyak. Hello, ayos po ba kayo? Bakit ganyan ang boses ninyo? May sakit po ba kayo? Anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Christian. Hindi siya agad nakapagsalita. Hello, Nana. Nito sa kabila at nagtataka na. Hello? Ayos lang ako. Ganito lang talaga ang boses ko dahil malamig dito. Kayo dyan? Kahit pilitin niya, hindi niya maitago ang panginginig ng boses. Oh, ganun ba? Ayos lang din kami rito, Nana. Abala nga ako parate, kaya hindi na ako makakontak sa'yo. Aalis po pala ngayon ako. Sa susunod na lang po,
Ani ni Christian akmang ibababa na sana ang tawag pero pinigilan niya. Saglit lang iho. Hindi na natuloy pa ni Christian ang pagbaba sa telepono. Po? Hindi ka agad siya nakapagsalita. Pero sinikap niyang magsabi ng gustong sabihin. Magpapaalam na sana ako. Napansin niyang natigilan din si Christian sa kabilang linya. Po? Saan? Ang alam nito ay wala siyang pamilya at wala siyang uuwian. Kaya nga iniwan siya nito sa parents ni Rowena. Kaya lang, hindi naman pamilya ang turing sa kanya ng pamilya, kundi Alila. Nahanap ko na ang nag-iisa kong pamangkin. Isasama niya raw ako sa probinsya. Gusto kong sumama. Katulad ng sinabi mo, di ba, pwede na akong magpahinga o magbakasyon. Naisip ko na ito ng tamang panahon, iho. Aniya sa nanginginig na boses. Hindi niya masabi ang saloobin dito. Ayaw niya mag-alala pa mga bata dahil sa kanya. Kung ano man ang maging desisyon ng mga ito at kung hindi man siya kasama doon ay ayos lang. Sa kabila ng lahat, isa lang naman siyang katulong. I'm happy to hear that, Nana. I'm happy na may pamilya ka pang natitira at makakasama. Tawagan niyo po ako kapag gusto ninyo. Mag-iingat po kayo doon at salamat po sa lahat. Anito. Mapait siyang ngumiti. Siguro ay iyon ang huling tawag niya. Siguro masyado na siyang naging dependent sa pamilya. Kailangan niya nang lumayo at kalimutan ng mga ito. Kailangan niya nang mamuhay mag-isa malayo sa mga ito. Nang matapos siya sa pag-iempake, sinulubong kaagad siya ng palapak na Esmeralda. Nakangisi na itong namewang sa harapan niya. Sa wakas! Sana pala 3 araw lang binigay ko sa'yo. Kung nalaman ko lang na ganito kasaya na paaalisin ka na sa bahay na to. Nito na nakangisi. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa huling araw niya sa bahay na iyon ay masakit na salita pa rin na ibinabato na Esmeralda sa kanya. Ingat ka sa bundok ha. Walang masasarap na pagkain doon. Baka nga magdildil ka na lang ng asin. Tsaka huwag ka nang magtira ng kahit kaunting basura dyan sa maid's quarters ha. Nakakahiya naman sa mga bagong maids namin. Sarkastiko pa ang huling ngisi ni Esmeralda. Hindi pa rin siya nagsalita hanggang sa nakalabas na siya ng gate. Sumakay siya ng tricycle hanggang sa bus terminal. Uuwi siya ng probinsya nila, kung saan una siyang nakilala ng pamilya Perez at dinala sa pamamahay ng mga ito. Kung saan una siyang umasang magkakaroon siya ng panibagong buhay. Ilang oras na ang biyahe ay nakita niya na ang bulubundukin. Ang malalaking kalupaan na sinasakop ng mga palayan. Ang malamig na simoy na hangin at tahimik na kapaligiran. Binaba siya ng bus sa isang bakanteng lote. Sa unahan ay ang dating kinatitirikan ng bahay nila. Wala na doon ang maliit nilang kubo kaya napilitan siyang magpagawa ulit. Isang maliit na kubo ang kinaya ng 3,000 niya. Sapat na yon para matirhan. Sanay siya sa trabaho kaya ang makapagpahinga ng matagal-tagal ay nakakapanibago sa katawan niya. Gumagawa ka po ba ng banig at walis? Isang taga-roon ang bigla na lang lumapit sa kanya para usisain siya tungkol doon. Saka siya nagkaroon ng ideya na iyon ang gawin niyang negosyo upang makasurvive sa lugar na yon. Kahit nangihina ay nagawa niya pa namang gumawa ng ganoon. Pinag-aralan niya yon. Nasa kalahati pa lang siya ng ginagawang panig nang mapatigil siya tumingin sa mga kabundukan sa unahan. Tahimik ang paligid at tanging mga ibon lamang ang naririnig niya. Kahit ganitong katahimik ang buhay niya sa bukid, ay hindi niya maiwasang gunitain ang buhay niya noong kasama pa niya si Christian at ang mga bata. Naaalala niya pa kung paano ngingiti-ngiti sa kanya ang mga bata sa tuwing magsisimula na siyang magkwento. Nakaramdam siya ng kakaiba. Tila may kulang sa sulok ng puso niya. Bigla na lang, tumulo ang luha niya. Sinulyapan niya ang nangungulubot niyang mga kamay. May ilang sugat na rin iyon dahil na rin sa pagkuha niya ng materyales sa paggawa ng banig. Tumanda na siya at hindi na alam kung anong klaseng kamatayan ang ibibigay sa kanya. Ngayon nag-iisa siya, walang iyak sa burol niya. Hanggang sa huli ay mag-isa siya. Pinahid niya ang luha at nagpatuloy sa paghabi ng banig. Ito na yata ang pinakamahirap na parusa na nakuha niya. Naisip niyang baka ito ang binigay na kapalit matapos niyang hinayaan ng anak niyang kunin ang nobyo niya sa kanya. Nagkasala siya sa anak niya at kinarma siya. Sana pinaglaban niya ang anak niya.
Sana ginawa niya ang lahat ng paraan para makuha ulit ito. Pero imbes na gawin niyon ay umiyak lang siya sa tabi at sinubukang magbagong buhay. Kinalimutan niya ang sarili niyang anak. Aling Kalista, handa na bang mga banig? Napatingin siya sa nagsalita. Isang babaeng nagngangalang Lorna ang nakita niya. Ito ang babaeng bumibili ng lahat ng banig niya at binibenta naman ito sa palengke. Ngumiti siya sa babae. Pasensya na ineng, iilan pa lang ang nagawa ko, sapat na ba ang 3 lang muna? Naglalakad naman si Kalista sa mataong daan sa bayan. Dala-dala niya ay nag-iisa na lang na walis. Iyon na lang natitira sa mga ibinenta niya. Huminto siya sa isang pharmacy at napatingin siya sa pitaka sa bulsa niya. Kaagad niyang binuhos ang lahat ng laman ng pitaka niya sa kamay. Saglit siyang umupo sa tabi at binilang ang barya na meron siya. 100. Aniya na maipasok ang panghuling barya sa pitaka niya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya na mabili ang gamot na kailangan niya. Dati ay nakakabili pa siya. Ngayon ay hindi na. Sapat lang yon sa isang araw niyang pagkain. Wala siyang ibang magawa kundi ang mapaatras at magtungo na lang sa bilihan ng bigas. 56 ang pinakamurang bigas na mabibili niya doon. Iyong sobra ay para na sa ulam niya. Parati na lang kamote ang laman ng tiyan niya nitong mga nagdaang araw. Napadaan pa nga siya sa bilihan ng isda. Medyo mahal yung isda doon kaya pikit mata siyang bumili dahil gustong gusto niya makakain ng tinong ulam kahit papaano. Nay, ito po sa inyo na. Isang babaeng nakangiti ang lumapit sa kanya para bigyan siya ng isang supot ng isda. Paano ka ineng? Nag-aalala niyang sambit. Bibili po ulit ako, wag po kayo mag-alala. Anito. Halos maluha naman siya sa tuwa. Talagang binigyan siya nito kahit hindi sila magkakilala. Libre na ang ulam niya ngayon. Masaya siyang umuwi dahil maliban sa nakakabili siya ng bigas, ay marami pa siyang nadalang isda pa uwi. Kaya lang, at hindi siya nakabili ng gamot niya. Uubo-ubo siyang nakarating sa bahay. Hinihingal pa nga siya dahil naglakad na lang siya hanggang sa kanila. Mag-isa siyang kumain at nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Dinagdagan pa ng katahimikan. Matapos siyang kumain ay nagtungo siya sa maliit niyang lagayan ng mga damit niya. Inilabas niya ang lahat ng damit niya at sa ilalim na yon ay kinuha ang isang maliit pa na bagay. Ang picture. Family picture iyon ni na Christian. Nakangiti ang mga bata at ang mag-asawa. Pinagbasa niyang muli ang larawan ng mga ito. Hindi niya naman mapigilan mula nang dumating siya sa lugar na yon ay ipinangako niya sa sariling kakalimutan niya ng bata at sina Christian na magbabagong buhay na siya. Pero bigla na lamang mamalayan niyang, heto, hawak-hawak niya na naman ang litrato ng mga ito. Pinagmamasdan niya na naman ito at napapangiti na naman siya. Kamusta na kayo? Naaalala niyo pa kaya ako? Pagkausap niya sa litrato, natulog siyang nasa mga kamay nito ang litrato na itinago niya ng matagal na panahon. Aaminin niya sa sariling nangungulila siya sa mga ito. Kinabukasan na magsimula lang lumabas ang araw. Gising na si Kalista. Namimikit na mga talukap sa mga mata niya habang pinagmamasa ng mukhang liwayway. Mapait na ngiti ang binitawan niya habang nakatingin sa labas ng kanyang bintana. Para hindi niya kayang bumangon ngayon sa higaan. Mas naging triple ang bigat na naramdaman niya sa pagkakataong yon. Hindi niya alam kung bakit. Ang nasa isip niya ay gusto niya lang munang mahiga at ipagpaliban muna ang mga gagawin sa araw na iyon. Wala na siyang kakainin bukas pero wala na siyang pakialam. Gusto niya na lang munang pagbigyan ang sarili. Kakaibang bigat ang nararamdaman niya na tila iyon na ang huling umagang magigising siya. Nangihina at hindi niya na halos maitayo ang katawan. Ito na ba yan? Magpapaalam ba akong nag-iisa? Ang sambit niya sa sarili. Tahimik ang umaga, maaliwalas ang paligid. Tanging hanging pang-umaga lamang at ibon ang nasa labas na naririnig niya. Ngunit ang katahimikan ng paligid ay nabulabog ng mahinang ugong ng sasakyan sa labas. Dahan-dahan siyang lumingon sa labas at nakita ang sasakyang pumarada doon at ang mga lumabas. Pamilyar sa kanya ang babaeng lumabas ng sasakyan. Kasunod ay ang isang lalaking hindi niya kilala. Tao po, boses iyon ng babae. Hindi siya makasagot. Nangihina siya, tanging magagawa na lang ay ang pakinggan ang mga nasa labas.
Aling Kalista? Boses ulit iyon ng babae mula sa labas. Hanggang sa binuksan na nitong pinto at pumasok. At nakita siya ng dalawa. Nakatingin na lamang siya sa labas ng bintana. Ayos po ba kayo? May naghahanap po sa inyo. Nagpunta siya dito at nagtanong-tanong, tinuro ko ang bahay ninyo. Anong babae? Nang balingan niya ang babae, saka siya nakilala ito. Ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng isda sa palengke. Hindi niya naman inaasahang kilala siya nito. Ako po si Romulo Poblacion. Inutusan po ako ni Christian Perez na dalhin kayo sa mansyon ngayon. Pakilala nito. Pakiramdam niya ay na mali siya nang narinig. Nasa ibang bansa kasi ang lalaki at tila imposible naman iyong mangyari. Napanganga na lang siya at hindi siya makapagsalita. Nangihina siya pero gusto niyang bumangon para tanungin ito kung tama bang narinig niyang hinahanap siya ni Christian Perez. Kaya lang, hindi na kaya ng katawan niyang bumangon. Para masagot ang kalituhan ay sumama siya sa mga ito kahit nangihina na siya. Naka-wheelchair naman siyang sumama sa mga ito at sumakay ng kotse. Bago siya binahin ng mga ito ay dinala muna siya sa ospital para i-check at malapatan kaagad ng gamot. Saka sila nagpatuloy sa biyahe nila. Tila nagbalik ang lahat sa alaala niya nang marating nila ang mansyon. Ang pamilyar na bahay at ang maliit na hardin. Hindi niya naman maiwasang hindi maiyak habang nasa wheelchair siya. Bumuhos ang lahat ng alaala sa isipan niya na animoy kahapon lang iyon nangyari. Nanakalista? Agad niyang hinanap ang pamilyar na boses ng bata sa paligid. Iniisip niyang baka imahinasyon niya lang iyon. Nanakalista! Tinawag siya ulit nito pero sinundan iyon ng isang maliit na yakap. Namalayan niya na lang na yakap na siya ng 3 bata. Malawak ang ngiti ni Diego, Andrea at Leia habang nakayakap sa kanya. Nang balingan niya ang unahan ay nakita niya sina Rowena at Christian. Nakatayo ang dalawa doon at nakangiting nakatanaw sa kanila dito. Kung panaginip man ito, ayaw niya nang magising pa. Nanakalista! Sabay na sambit ni Rowena at Christian. Kaagad na lumapit ang mga ito at si Christian ang kaagad na yumakap sa kanya. Nagulat naman siya sa naging reaksyon ng lalaki. Bakit kayo nagsinungaling? Hindi naman kayo umuwi dahil sa pamangkin ninyo. Hindi kayo sumama sa pamangkin ninyo kundi mag-isa kayong umuwi. Mag-isa kayong tumira sa malayo. Parang maiiyak na wika ni Christian. Hindi naman siya nakapagsalita sa gulat. Paano nito nalaman niyon? Pasensya na po sa lahat ng ginawa ng ina at kapatid ko. Ako pong humihingi ng tawad. Hindi po namin alam yun na palang nangyayari sa inyo dito. Naiiyak na rin si Rowena at ilang beses na nag-sorry. Ang tanging naisagot niya na lang ay ang mga iling. Kanina pa siyang umiiyak pero mas malala ngayon. Napapahagulhol na siya. Nandito ng mga bata. Para siyang nakalutang sa ulap. Hindi niya na masyadong napakinggan ang mga sinabi ng mga ito dahil sa labis na saya. Nagsisisi akong iniwan namin kayo dito at hindi ka agad nabalikan. Naging abala po ako at hindi ko kaagad kayo naasikaso. Hindi ko na malayang. Napabayaan ko na pala kayo. Nakayaka pa rin si Christian sa kanya. Naguguluhan siya sa naging reaksyon ni Christian. Umiiyak ito. Masayang masaya siya pero nasasaktan siyang makita itong umiiyak ng ganito. Tahan na. Ani at pinahid ang luha sa mga mata nito samantalang hindi niya naman magawang pahirin ang sa kanya. Kinagabihan ay masaya silang nagsalo-salo sa hapunan. Iyon ang unang beses na magkasama sila sa iisang mesa. Gusto niya mang pagsilbihan pa rin ang mga ito ay hindi niya na magawa. Nasa wheelchair siya at hindi niya na magawang salinan pa ng juice ang mga ito. Pasensya na at hindi ko na magawa ang mga... Huwag niya po kong isipin yon. Simula ngayon na hindi niyo na po gagawin iyon. Putol pa ni Christian sa mga sasabihin niya. Hindi niya naman maintindihan kung bakit hindi niya na pwedeng gawin iyon. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng lungkot nang mapagtantong baka dahil matanda na siya at hindi niya na magawa pang responsibilidad niya bilang kasambahay ng mga ito. Pasensya na kayo. Dahil sa edad ko, hindi ko na magawa mga bagay na nagagawa ko dati. Niya at napayuko. Kaagad na umiling si Christian upang hindi niya isipin ng ganon. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ayaw lang po namin na napapagod pa kayo. Lalo na't malulungkot kami. At ang mga bata kapag nagkasakit kayo.
Mag-aalala po kaming lahat, ani Christian. Magiging sad po kami, Nana. Sabay-sabay na sabit naman ng mga bata. Hindi na po kayo dapat mapagod pa. Kailangan yung manatili na matagal kasama namin. Marami pa tayong pupuntahan na magkasama. Ani ni Rowena na tila maiiyak pa. Sumilay naman ang ngiti niya sa labi at namamasa ang gilid ng mga mata habang pinagmamasdan ng pamilya. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. Sabay-sabay na silang nagsipagkain, kalaunan. At nang matapos siya, ay hindi niya mapigilang pagmasdan ng mga ito. Natatakot siyang baka kapag kumurap siya, ay biglang maglaho ang mga ito sa harapan niya. Pero heto ang totoo, ang nakikita niya. Totoong nandito ito sa harapan niya. Nana, pwede ko po ba kayo makausap? Biglang lumapit si Christian sa kanya. Ito na nagtulak ng wheelchair niya at nagtungo na sila sa may pool. Huminto ang wheelchair sa may pool at tahimik nilang ninamnam ang lamig ng gabi. Hindi niyo po sinabi sa akin kung saang probinsya kayo nagpunta, kaya matagal-tagal ko po kayong nahanap. Pasensya na po kung matagal kami nakabalik dito. Panimula ni Christian. Umiling siya. Hindi, wala kayong kasalanan. Desisyon ko yon at kailangan ko na rin umuwi. Bago lang namin nalaman ang lahat ng nangyari. Pasensya na at hindi agad namin nabalitaan. Kahit yata ilang beses niyang sabihing walang kasalanan si Christian, ay paulit-ulit itong hihingi ng tawad sa kanya. May ibibigay nga po pala ako, Nana. Anito kaya't napalingon siya kay Christian. Dalito siya nang makita ang susi sa kamay ng lalaki. Bakit? Para saan to, iho? Nalilito niyang tanong. Iyan po ang susi ng bahay na ito. Natigilan siya. Mas lalo lang siyang nalito. Sa inyo na po ang bahay na ito noon pa. Noong umalis kami patungo sa ibang bansa, ay napagdesisyon na namin ni Rowena na ibigay ang bahay na ito sa inyo bilang regalo sa kaarawan niyo. Umiling siya at baka sanggulat sa mga mata. Pero bahay niyo to, masyadong malaki ang bahay na to pa. Pero para sa akin, maliit na bagay lang to. Para maging regalo sa ina ko na matagal na nawalay sa akin. Putol ni Christian sa sasabihin niya. Matagal siyang napatitig sa lalaki. Sinong ina? Siya ba? Tinuring ba siya nitong ina dahil siyang nag-alaga at nakasama nito sa paglaki? Ikaw po. Ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw po ang aking ina. Sa pagkakataong yun ay napaiyak si Christian. Natulala siya kahit noong yakapin siya ni Christian. Hindi pa rin magawang iproseso ng utak niya ang mga nalaman. Nang mapagtanto kalaunan ng narinig kay Christian ay tumulo ang luha niya. Unti-unti siyang gumanti ng yakap dito. Kung ganon, ang batang matagal niya nang inalagaan ay sarili niya palang anak? Kaya ba noong inakala niyang iniwan siya nito ay sobrang nasaktan siya? Kaya ba noong tumalikod ito ay parang pinagpipiraso-piraso ang puso niya? Dahil ito pala talaga ang totoo niyang anak? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung wala akong kakayahang bawiin ka sa aba mo. Patawarin mo ako kung hindi ko alam kung paano lumaban. Napahagulhol siya habang sinasabi iyon. Umiling si Christian. Ayos lang po. Hindi po nasayang mga panahon. Dahil dinala po kayo ng tadhana sa akin para alagaan ako. Kayo po ang tumayong ina ko noon pa man. Napapikit siya at mas lalong naiyak. Walang nakakaalam kung gaano siyang kasaya ng mga oras na yon. Walang nakakaalam na hanggang langit ang sayang iyon. Siya lang. At tila ayaw nang tumigil ng luha niya. Maliban sa bumalik si Christian ay may nalaman pa siyang isang bagay na mas lalong nagpasaya sa kanya. May isang sekreto na hanggang ngayon itinago ko pa rin ang kapatid ko sa iyo, iho. Ani ni Auntie Merced. Nasa ibang bansa rin ang Auntie Merced ni Christian kaya nung nakarating sila doon ay kaagad na nagpunta ang babae sa kanila. Kaya lang may isang bagay na binunyag ang babae na nagpayanig sa mundo niya. Nalaman niyang ampon lang pala siya ng pamilyang kinalakihan niya. Nasa Pinas pa lang sila nang tinawagan siya ng auntie niya at sinabing makikipag-usap ito sa oras na nakarating sila sa ibang bansa. Mukhang urgent yon kaya agad silang nagtungo roon. At sinabi nga nitong dinala ng kinilala niyang magulang ang sekreto ngayon.
Si Calista na yaya mo. Siya ang totoo mong ina. At noong sabihin nga ayon ni Auntie Merced niya, ay hindi malang sumagi sa isip niyang baka nagkamali lang ito. Na baka gumagawa lang ito ng kwento at gusto lang sirain ang magulang niya. Pero kahit siya, ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang kakaibang koneksyon nila ni Nana Calista. Noon pa man pinangarap niya na ang sana nga, si Nana Calista na lang ang naging ina niya. Masyadong magulo ang isipan niya nang malaman niya ang totoo kaya nagkaligtaan niya ang pagbalik sa Pinas para kunin si Nana Calista. Huli na nang malaman niyang gusto na nitong umalis sa bahay at sasama na sa pamangkin daw nito. Nang umuwi siya sa Pilipinas ay nalaman niyang gamit ang CCTV ang mga kawalang-yaang ginawa ng pamilya ni Rowena. Si Rowena ay katulad niya. Lumaki rin na hindi alam kung sino ang totoong magulang. Ampun lang din ni na Esmeralda si Rowena. Isa lang ang totoong anak nito at yun ay si Brian na itinuturing naman itong kuya. Muntik nang mabenta ang bahay kung hindi pa sila nakauwi. Ang totoong may-ari ng bahay ay pinalayas ang mga ito. Abot langit ang galit niya matapos makita ang kuha ng CCTV. Nakita niyang nahimatay din ang kanyang ina at wala man lang siya doon. Nakita niya kung paanong utos-utusan ng mga ito ang kanyang ina na akala mo'y kung sino. Ginawang alila ng Esmeralda na yon ang kanyang ina. Sinampahan niya ang dalawang kaso, kaya't nangihimas na ng rehas ang dalawa sa pagkakataong yon. Matagal bago niya nahanap ang ina. Natagpuan niya ito sa isang liblib na lugar sa probinsya, nangihina at nangangayayat. Parang hindi niya mapatawad ang sarili nang malaman ang sitwasyon ng kanyang ina. Para bang gusto niyang saktan ng sarili matapos ng malaman niya. Hindi ito nagkulang sa kanila mula pa noong bata siya. Tapos eto siya. Iniwan ito kasama ang mga abusadong mga taong yon. Kung hindi umalis ang ina niya sa bahay na yon, ay baka may nangyari ng mas malala dito. Ngayon ay panatag na ang loob niyang kasama ang ina at pinagmasan nitong masayang kausap ang mga bata na inakala rin nitong mga alaga lang nito noon. Pero ito pala ay totoo niyang mga apo. Mga anak, may gustong sabihin si Daddy sa inyo. Ani Rowena nang matapos ang hapunan. Nagtataka na napalingon naman ang mga batang nakikipaglaro kay Calista. Kaagad na umayos ang upuang lahat na magsimula nang lumapit si Christian. Nagkatinginan naman sina Christian at Calista. Pareho nagkatinginan na animoy nag-uusap gamit ang mga tingin. Binalingan ni Christian ang asawa at niyakap at saka hinalikan sa noo. Si Nana Calista, panimula ni Christian, ay ang tunay na mama ko at siya ang lola ninyo. Namilog ang mga mata ng mga bata at napalingon sa kanya. Napangiti siya sa mga bata. Tawagin niyo na siyang Lola Calista. Patuloy pa ni Christian. Talaga po? Kayo po ang lola namin? Bulalas ni Andrea. Totoo talaga? Yay! Patalon-talon naman si Diego. Talaga? Maiiyak naman si Leia. Itinaas ni Calista ang mga braso niya para yakapin ang mga apo. Kaagad na tumakbo naman ang mga bata para bigyan ng mahigpit na yakap ang lola nila. Habang hinihintay naman ni na Christian na humupa ang komosyon sa naunang revelasyon, ay nagkatinginan sina Christian at Rowena. Ilang saglit pa ay tumikim si Christian kaya napatingin ulit ang lahat sa dalawa. Mama Calista, mga anak. Binitin pa ni Christian ang sasabihin. Ilang saglit pa ang dumaan bago nagsalita ulit si Christian. Rowena is pregnant again for our fourth baby. Gulat na napasinghap ang lahat. Maging si Calista ay hindi na magawang magsalita at nalaglag na lang ang panga. Kung ganoon ay mas malaki pang pamilya nila, mas lalong masaya. Hindi naman maiwasan ni Calista na maiyak na naman. Niyakap ito ni Christian at Rowena para patahanin. Higit sa lahat ay si Calista ang mas natutuwa sa paglaki ng pamilya ng anak niyang si Christian. Sa ganoong paraan ay hindi niya na maramdaman ang pag-iisa at pangungulila dahil higit sa isang pamilya niya. Inakala ni Calista na mamamatay na lang siyang mag-isa. Inakala niyang matatapos ang doon ang lahat at puro spaghetti na lang at pasakit ang mararanasan niya. Hindi pinalampas ang pagkakataong sama-sama sila. Nagtungo sila sa Palawan nang dumating ang Sabado. Masaya sila nagsalo-salo sa tabing dagat. Okay na ang pakiramdam ni Calista. Ilang araw lang dumaan. Malaya niya nang nahahabol ang mga apo sa tabing dagat. Nakita niya ulit si Burns. Masaya siyang maayos na inaasikaso ni Burns ang mga apo niya noong mga panahong wala siya sa tabi ng mga ito.
Nagpapasalamat siya at napunan nito ang lahat ng kakulangan niya. Lola, dito po! Sigaw naman ni Andrea na sinabayan pa ng tawa. Nagbabatuhan sila ng bola sa tabing dagat. Dito rin po! Si Diego naman. Hindi niya na alam kung saan ibabato ang bola. Hindi siya makasabay sa kakulitan ng mga apo. Masyadong malilikot ang mga ito at humihingal na siya sa tuwing natakbo siya ng kaunti. Hanggang sa huli ay hinayaan niyang magpasahan ng bola sina Andrea doon. Nanonood na lang siya. Binalingan niya sina Christian na kumaway sa kanya habang naghihiyaw ito ng isda doon kasama si Rowena. Iniwan na ni Rowena ang pagmamodelo at balak ng maging full-time mother. Napagtanto nitong sayang ang mga panahong ginugugol nito sa pagtatrabaho, samantalang kailangan na kailangan nito ng mga anak nito. Nandyan si Christian, may trabaho at sapat ng kinikita nito para sa buong pamilya. Napangiti naman si Calista habang pinagmamasa ng mga bata na hinahabol ni Burns. Para siyang nanggaling sa isang masalimuot na bangungot at nagising sa sitwasyong ito. Ito ang realidad at ang mga pangit na nangyari noon ang bangungot. Ang mabuhay mag-isa at mamatay mag-isa ay isang bangungot. Kahit gaano pang kahirap ang buhay, ang pamilya pa rin ang magiging rason niya para bumangon at kayanin ang lahat. Dahil ito ang buhay. Dahilan at lahat-lahat sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!